Ang si Anyan, 31, ay isang dating campus belle at isa ring di kalakihang startup owner sa pangalawang antas na lungsod. Palagi siyang may ugali na gumising ng isang oras ng mas maaga para mag-makeup, maligo, at ayusin ang buhok. Ngunit tuwing gagawin niya ito, nagiging irritable siya. Gayunpaman, para sa kanya, mas mahalaga ang lumabas na presentable. Bago makipagkita sa mga kliyente, lagi siyang kinakabahan at may ugali na isubo ang kamay sa isang bag ng bigas upang maibsan ang kanyang stress. At ang kanyang pangarap ay maging isang tao na walang inaalala at malaya kahit na kunwari ilang gusto niya ito. Palagi siyang nagpapanggap na isang malakas na babae sa harap ng lahat. Ngunit kapag umuwi siya, bumabalik siya sa kanyang totoong sarili. Siya ay isang tipikal na ditunay na tao ng kasalukuyang panahon na matapang sa labas ngunit punong-puno ng pag-aalinlangan sa loob. Ngayong taon, ito na ang pangatlong taon niyang nagsisimula ng negosyo nang walang anumang kita at ang pinto ng pag-ibig ay saradong-sarado rin sa kanyang harapan. Palagi siyang matapang na humaharap sa lahat ng bagay, maliban sa pag-ibig. Ang isang magandang pagkakataon ay hindi dahil sa perpektong panahon, lugar, at mga tao, kundi sa sandaling iyon na bigla mong napagtanto na makakagawa ka ng isang himala. At ang himala na nais niyang likhain sa pagkakataong ito ay isang laro na bumubuo ng pag-ibig na eksklusibo para sa mga babaeng single na tinatawag na boyfriend sa aking bakanting oras. Nagsikap si Anyan buong araw, nakipagkita sa maraming kliyente, ngunit walang pag-unlad. Sa mundong ito, masyadong marami ang mga pangarap, ngunit napakakaunti naman ng mga mamumuhunan. Alas negatibo 23 ng gabi, opisyal nang lumabas sa air ang voice actor na umaawit. Ang kanyang boses ay palaging banayad, nakaka-relax at pumapasok sa earphones ng lahat. Ang dalawang tao na tila walang koneksyon sa isa't isa ay di sinasadyang nagtagpo isang umaga, tahimik na pinaikot ang gulong ng kapalaran. Maginhawang gumising si Anyan sa kama, nagulat na mayroon siyang nakitang estrangherong lalaki sa bahay. Ang kwento ay dapat magsimula noong isang araw bago nito. Nang lumipat ng bahay si Anyan, nagkaroon siya ng alitan sa kumpanya ng naglilipat, nakatayo at nakikipagtalo sa ibaba at humarang sa daanan pa uwi ni Anyu. Nang makita na walang balak huminto ang dalawa, kinailangan ni Anyu na bayaran ang paglilipat para kay Anyan. Nang siya ay lumingon at malinaw na makita ang mukha ni Anyan, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at natigilan siya sa kinatatayuan. Akala ni Anyan nakilala siya nito, ngunit sinubukan niyang alalahanin, hindi niya matandaan kung saan niya nakilala ang gwapong binata. Pagkatapos nito, nalaman ni Anyan na ang gwapong binata sa kanyang harapan ay hindi lamang ang kanyang landlord, kundi pati na rin ang kanyang dating kamag-aral. Nagkataon naman, ang sumunod na araw ay ang class reunion. Ang ganitong uri ng kaganapan ay hindi kailanman nagustuhang salihan ni Anyu noon, ngunit nang marinig niya na darating din si Anyan, isinantabi niya ang lahat ng trabaho. Sa kabilang panig, ipinapakilala ni Anyan ang kanyang boyfriend sa aking bakanting oras sa kliyenteng si Boslan, ngunit nakatagpo ng ilang maliliit na problema upang mapaniwala ang kabilang partido sa ideya ng kanyang laro. Nagkataon namang dumaan si Anyu, kaya lumapit si Anyan, humawak sa braso nito, at sinabing siya ang kasintahan na nakilala niya matapos niyang tapusin ang disenyo ng laro. Nang makita ang dalawang magandang magkasintahan, lahat ay nagpakita ng inggit at kahit si Boslan ay nagkaroon ng interes kay Anyan. Pero nang malaman niya na nanggaling lang siya sa isang maliit na kumpanya, ang ugali ni Boslan ay nagbago ng 180 degrees. Gustong habulin ni Anyan si Boslan, ngunit hindi sinasadyang natisod siya. Ang eksena ay naging napakahiya, buti na lang, dumating si Bai Mengjiao, ang matalik na kaibigan ni Anyan, sa tamang oras para sagipin siya. Kamakailan, tila hindi maayos ang lahat ng ginagawa ni Anyan, tulad ng isang bote lang ng alak, wala siyang sapat na pera. Ngunit sa kabutihang palad, si Anyu ay laging nasa tabi niya, nagbayad para sa kanya, at umupo pa para uminom kasama niya. Lasing na lasing si Anyan kaya nawala siya sa kanyang sarili, pansamantalang nakalimutan ang door code ng kanyang bahay. Wala nang nagawa si Anyu, kundi dalhin muna siya sa kanyang bahay. Ang maingat na pag-aalaga kay Anyan buong gabi, si Anyu ay pagod na halos himatayin. Pagkatapos maligo sa mainit na tubig at mag-relax, sa wakas ay nagising si Anyan. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ni Anyan ang isang grupo ng mga kaibigan na may parehong pananaw sa kumpanya. Magkasama silang humabol sa kanilang mga pangarap, sabay-sabay na na-dismiss, at pagkatapos ay sabay-sabay na nagtatag ng negosyo, dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit nanatili silang optimistic at may ideals at passion na magkasamang narating ang araw na ito. Alam ni Anyan na hindi lang ito ang kanyang sariling pangarap. Sa edad na 30, nahaharap sa kahirapan ang kanyang karera at pag-ibig. Lihim siyang sumumpa na mag-focus muna sa kanyang karera. Ngunit tila hindi rin maayos ang kanyang karera. Ang kasalukuyang opisina ng kumpanya ay hiniram sa ina ni Hu Anjun, ngunit pagkatapos bisitahin ni Ginang Hu ang opisina, sinimulan na itong singili ng renta. Para kay Anyan at sa buong kumpanya, ito ay talagang dagdag na pahirap. Ngunit kahit ganito, ayaw pa rin sumuko ni Anyan. Sa kabutihang palad, hindi ipinagsasara ang pinto sa mga nagpupursige. Ang Direktor Wang na nakilala niya sa class reunion ay biglang naghanap kay Anyan na nagsabing may isang outsource project na nais siyang makipagtulungan. Pagkatapos ng abalang araw, sa wakas ay bumalik si Anyan sa kanyang maliit na apartment. Sinipa niya ang kanyang
sentimetro na takong, inilibing ang sarili sa malambot na sofa, at niyakap ang paborito niyang throw pillow. Sa puntong ito, naramdaman niya ang kaunting kaligayahan sa buhay. Nagugutom, umorder siya ng pagkain, at binuksan ang paborito niyang radio program upang makinig. At ang pinag-uusapan, nakikinig pa rin siya sa programa ni Jiang Shan. Hindi niya alam na ang kanyang idolo na si Jiang Shan ay tila isang forbidden area para sa kanyang batang landlord na si Yan Yu. Upang gawing mas kaakit-akit ang laro, espesyal na inanyayahan ni Hu Anjun ang kanyang matalik na kaibigan na si Hu Xia para mag-dub ng laro. Hindi masyadong pamilyar si Anya sa voice actor na ito. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, kailangan niyang subukan. Ngunit hindi niya inaasahan na si Hu Xia na ito ay walang iba kundi ang kanyang landlord na si Yan Yu. Walang magawa si Anyan, kaya kinailangan niyang isara ang kanyang mga mata at makipagtulungan kay Yan Yu. Upang ipakita ang kanyang sincerity, diretsahang sinabi ni Anyan na siya ay tagahanga nito. Ngunit ang kasinungalingang ito ay masyadong walang kabuluhan at kayang-kaya itong ibunyag ni Yan Yu sa pamamagitan lamang ng ilang tanong. Gayunpaman, alam ni Anyan ang pinagmula ng pangalang Hu Xia. Nagmula ang Hu Xia sa comic book na Star Lover at ang knight doon ay tinatawag na Hu Xia. Ngunit sa sagot na ito, tila hindi nasisiyahan si Yan Yu. Seryosong binasa ni Yan Yu ang project plan at nagbigay ng ilang mungkahi para sa pagbabago. Bagamat hindi sumasang-ayon si Anyan sa kanyang puso, alang-alang sa proyekto, napilitan siyang tanggapin ito at nangakong magbabago. Nang makita ang masigasig na pagpapabuti ni Anyan, biglang nagkaroon ng interes si Yan Yu at pumayag siyang makipagtulungan, ngunit ang paunang kondisyon ay kailangang maging tunay na tagahanga niya si Anyan. Upang patunayan ang kanyang pagiging tagahanga, nagsikap si Anyan na mag-research tungkol sa mga gawa ni Yan Yu. Unti-unti, natuklasan niya na tila ayos din ang aroganting batang lalaking ito. Hindi niya namalayan na sumapit na ang gabi, maingat na sinuri ni Anyan ang plano, at natuklasan na tila makatwiran ang ilang payo na ibinigay ni Yan Yu. Nang makita na malapit ng umulan ng malakas, hinikayat ni Anyan ang lahat na umuwi agad. Binuksan niya ang ride-hailing appy at natakot siya sa dagdag na halaga roon. Walang magawa, kaya gian niyan ay tumawag na lang kay Hu Anjun at sinabi sa kanya na sunduin siya. Pero hindi niya inaasahan, si Yan Yu pala ang dumating. Madaling araw, nagising si Yan Yu sa katok ni Anyan. Matapos kainin ang siopaw na dinala niya, daan-daang beses na pinagsisihan ni Yan Yu ang ginawa. Pagkatapos maglinis, bumaba siya at natagpuan si Anyan na naghihintay na roon. Si Anyan ay talagang isang professional party D. Kaya natural lang na kailangang makipagtulungan ni Yan Yu sa kanya upang gumanap bilang isang professional party. Ngunit ang hindi sinasadyang paghawak ni Anyan sa kanya ay nagdulot ng labis na paggulo sa kanyang isip at hinahangad niya ito ng matagal. Sa daan, napakaingay ni Anyan, hindi tumitigil sa pagsasalita. Kung noon, tiyak na maiinis si Yan Yu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya namalaya na nakatulog siya. Nang huminto ang kotse sa harap ng opisina, nakita ni Anyan ang kanyang idolo na si Jiang Shan at agad siyang hindi nakapagpigil na ipakita ang kanyang paghanga. Biglang naalala ni Yan Yu, noong nasa silid aklatan, tinanggay ng hangin ang comic book na Star Lover at lumabas ang bookmark sa loob na maisulat kamay ni Anyan. Kaya, ginamit niya ang pangalan ng kanyang knight na si Hu Xia, ang paboritong karakter ni Anyan, bilang pen name niya. Marahil ang bawat isa ay mayroong ganoong tao sa tabi nila na may ibang mukha sa harap ng iba at ibang mukha naman sa likod ng iba. Sa harap ng lahat, isa siyang mayaman na babae na hindi nagkukulang sa pera. Ngunit sa likod ng lahat, siya ay isang kuripot, nagtitipid sa bawat sentimo. Ngunit alam ni Yan Yu, bawat sentimong tinipid ni Anyan ay napupunta sa mga daily expenses sa ledger ng kumpanya. Kung maaari, gusto ring tuparin ni Yan Yu ang maliit na hiling ni Anyan. Kaya, upang ihanda ang kanta para sa laro ni Anyan, nanatili siyang gising buong gabi. Kinaumagahan, ginising si Anyan ng mensahe ni Yan Yu. Nang makita ang demo track, labis na natuwa si Anyan, nagmamadaling bumangon upang simulan ang araw ng trabaho. Matagal siyang naghintay sa ibaba, ngunit hindi pa rin siya makatawag ng sasakyan. Nagkataong dumaan si Yan Yu at sumakay siyang muli sa kotse nito. Sa daan, napakamaalalahanin ni Anyan kay Yan Yu na lihim na nagpatawa sa kanya. Pero, nang maging mas maganda ang mood sa pagitan nila, muling nahawakan ni Anyan ang forbidden area ni Yan Yu na si Jiang Shan. Kaya naman, nagpakita ng pagbabago ng kulay ng mukha ang batang lalaking ito sa harap ni Anyan. Pagdating sa kumpanya, si Anyan ay punong-puno ng sigla at sinuri ang mga nagawa ng kanyang mga kasamahan. Ngunit halos mas malala na ang maitim na bilog sa mata ng lahat kaysa sa panda, kaya nalungkot si Anyan at nagpa siya na kumuha pa ng isang artist. Ngunit hindi talaga pinapayagan ng financial situation ng kumpanya, kaya walang magawa, si Hu Anjun ay humingi muli ng tulong sa kanyang ina. Sa restaurant, buong pusong nagpakita ng charm at lambing si Hu Anjun, ngunit na-misinterpret siya ni Bai Mengjiao na nasa tabi niya bilang isang scammer na nanloloko ng isang mayaman na babae na sumira sa buong plano niya. Ang pagganti ni Hu Anjun ay nagdulot ng pagkagalit, ginamit niya ang pagiging masama upang takutin ang date ni Bai Mengjiao palayo. Ngayon, nagpunta si Anyan at Yan Yu upang makipagkita kay Direktor Wang upang talakayin ang pinakabagong progress ng proyekto. Ngunit si Direktor Wang ay tila wala na ang kagandahang asal, tulad noong gabi ng class reunion, at nagpakita siya bilang isang gutom na lobo na malapit ng lamunin si Anyan. Natural lang na nakita ni Anyan ang intensyon ni Direktor Wang. Ngunit upang mapanatili ang proyekto at upang matanggap ang huling bayad, maaari lamang siyang magtiis. Gayunpaman, si Yan Yu na nasa tabi niya ay hindi nasisiyahan, hindi niya maintindihan kung bakit determinado si Anyan na makipagtulungan kay Direktor Wang.
Nakita ni Anyan ang pag-aalala ni Yanyu, kaya lumapit siya upang aliwin ito. Nang makita ang hitsura ni Anyan na tila ipinagbebenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo para sa pera, biglang nakaramdam ng pagkabigla si Yanyu. Siya pa ba ang goddess sa kanyang puso? At ang taong may parehong iniisip niya ay si Bai Mengjiao. Upang recruit si Bai Mengjiao, espesyal na inilabas ni Anyan ang mga litratong in-edit ni Hu Anjun at ipinagyayabang ang family background nito. Ang pamamaraang ito ay talagang epektibo kay Bai Mengjiao. Napakabilis, pumayag si Bai Mengjiao na tumulong. Ngunit hindi inasahan ni Bai Mengjiao na ang mayaman, gwapo, at matalinong si na binanggit ni Anyan ay ang scammer na nakilala niya noong araw na iyon. Sila ay talagang parang magkaaway na nagkita sa masikip na daan at nalaman din ni Bai Mengjiao mula kay Anyan na ang mayaman na babae pala ay ang ina ni Hu Anjun na pagtanto din niya na si Yanyu ay ang kasintahan ni Anyan sa class reunion. Nagmamadaling nagpaliwanag si Anyan, noong araw na iyon ay tinulungan lang siya ni Yanyu na makawala at sila ay may malinis na relasyong ate at kuya lamang. Upang patuloy na makipagtulungan si Yanyu, ginamit ni Anyan ang kanyang huling panlilinlang. Kinuha niya ang comic book na Star Lover mula pa sa maraming taon na ang nakakaraan at nais siyang paamuhin. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Yanyu bakit kailangang makipagtulungan ni Anyan kay Director Wang. Napakahalaga ba talaga ng kumita ng pera? Hindi sumagot si Anyan kundi ibinigay niya ang libro kay Yanyu. Sinabi sa kanya na sa mundo ng mga matatanda ay walang pagpipilian. Kailangan niyang gawin iyon. Nang makita ang malungkot na pag-alis ni Anyan, malalim na nag-isip si Yanyu. Palagi niyang naaalala noong una niyang nakilala si Anyan, napakalumanay at napakaganda nito, tulad ng isang diwata na walang bahid ng alikabok ng mundo. Hindi niya alam kung kailan, kahit ang maliliit na bagay sa buhay, ay nagpapaalala kay Anyan kay Yanyu sa katabing apartment. Ngayon, hindi mabuksan ni Anyan ang shower sa banyo, kaya nagmamadali siyang tumawag kay Yanyu, ngunit tila binlock siya nito. Tumawag si Director Wang kay Anyan, humihingi ng dubbing ni Hu siya. Hindi lang iyon, ang mga kahilingan na ibinigay ni Director Wang ay napakarami pa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kumpanya ay maaari lamang tanggapin ang proyektong ito sa kasalukuyan, anuman ang mangyari, kailangan nilang sumikap. Nang makita na tila hindi maayos si Yanyu kamakailan, nagduda si Jiang Shan na nakilala niya na ang babaeng gusto niya. At hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng payo. Ipinasa ang lahat ng kanyang karanasan sa pakikipag-date sa loob ng maraming taon. Ang maliliit na babae ay gusto ang romance, ang mga mature na babae ay gusto ang init. Ang mga babaeng malakas sa labas ay mahina sa loob. Sa kabaligtaran, kailangan nila ng atensyon. Ang mga babaeng mahina sa labas ay, sa katunayan, mas malakas sa loob kaysa kaninuman. Kaya anuman ang uri ng babae, mayroon siyang mga depekto at upang makuha siya, kailangan siyang lubos na maunawaan. Matagal nang naghihintay, hindi pa rin inililipat ni Director Wang ang huling bayad, bagkus ay nagbigay pa ng napakaraming kahilingan para sa bagong proyekto. Ngunit upang mapanatag ang kanyang mga kasamahan, maaari lamang magpanggap si Anyan na kalmado at ipakita ang mataas na fighting spirit para hikayatin sila. Tumawag siya kay Director Wang, ngunit matagal itong hindi sumasagot. Nagalit si Anyan, kaya nagpunta siya roon ng mag-isa. Ngunit pagkatapos maghintay ng kalahating araw, hindi pa rin niya nakita si Director Wang. Sinabi pa ng kanyang assistant na may meeting ito sa labas. Ayaw sumuko ni Anyan at sa sandaling iyon, dumating din si Boss Lan. Kaya, sa wakas ay nagpakita si Director Wang na matagal nang hindi nagpapakita. Hindi na nag-aksaya ng oras si Anyan at sa harap mismo ni Boss Lan ay hiningi niya ang huling bayad kay Director Wang. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Director Wang at pumayag siyang magbayad. Si Yanyu ay nakahiga sa balcony at matagal nang nagmamasid at sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa katabing apartment na bumukas. Ngunit nang ilalagay na niya ang kanyang kamay sa doorknob, bigla siyang hindi makapag-isip kung anong dahilan ang gagamitin niya para hanapin si Anyan. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, kinuha niya ang resibo ng bayad upa. Nang makita ang gasgas sa bukong-bukong ni Anyan, nagmamadali siyang bumalik sa bahay upang kumuha ng gamot, umupo at personal na pinahiran ito para sa kanya. Medyo nahihiya si Anyan, kaya sinabi niya na kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Kinuha ni Anyan ang band-aid, ngunit dahil sa hypoglycemia at lagnat, muntik na siyang matumba pabalik. Mabilis na inalalayan siya ni Yanyu at hinila siya upang pumunta sa ospital. Ngunit si Anyan ay nag-aalala tungkol sa kanyang proyekto at ayaw niyang pumunta sa ospital. Walang nagawa si Yanyu, kaya kinuha niya ang gamot para sa lagnat at naupo sa tabi ni Anyan upang samahan siya. Nang makita ang hitsura ni Anyan na nakatuon sa trabaho, hindi napigilan ni Yanyu ang mapangiti. Naalala niya noong araw na iyon, marahang umiihip ang hangin at ang sikat ng araw ay malumanay na tumatama sa mukha ni Anyan. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at sa kanyang mga mata ay ang ngiti lamang ni Anyan. Hindi na talaga kinaya ni Anyan kaya kinailangan niyang pumasok sa kwarto. At si Yanyu naman ay hindi mapakali kaya nagpunta siya sa kusina upang magluto ng nutritious congee para kay Anyan. Dinala niya ang congee sa kwarto ni Anyan at nang makita ang unan na mailarawan ni Jiang Shan sa tabi ng kama nito, nagalit siya at itinapon ito sa sahig. Si Anyan ay nagising ng inaantok, nais niyang suportahan ang kanyang sarili upang makaupo, ngunit napakahina pa rin. Mabilis na inalalayan siya ni Yanyu mula sa likuran. Medyo nahihiya si Anyan
Anyan, kaya nagmamadali siyang nagpasalamat. Pagkatapos ihanda ang almusal para kay Anyan, lumabas pa si Yanyu upang bumili ng isang box ng chicken feet. Sa daan, nakasalubong niya si Jiangshan. Nagtaka si Jiangshan dahil hindi kailanman gusto ni Yanyu ang maanghang. Ngunit pumunta siya upang bumili ng chicken feet ng mag-isa. At mayroon lamang itong isang posibilidad, binili niya ito para sa babaeng gusto niya. Naghula si Jiangshan kung sino-sino at inakala na gusto ni Yanyu si Bai Mengjiao na nagpunta sa kumpanya noong araw na iyon. Kaya, nagbigay pa siya ng payo kay Yanyu. Ayaw magpatalo ni Yanyu, kaya hindi siya sumagot at nakinig siya sa pagpapakilala niya kung paano suyuin ang ate. Sinabi ni Jiangshan kay Yanyu na kapag ang isang babae ay nakikita ang lalaking gusto niya, hindi siya kakain ng chicken feet dahil masisira ang kanyang image. Bagamat sinabi niya na hindi siya naniniwala, pinakinggan pa rin ni Yanyu ang sinabi ni Jiangshan. Ngunit nang bumalik siya sa bahay ni Anyan, si Anyan ay naliligo sa banyo. Naramdaman ni Yanyu na hindi na siya komportable na manatili pa roon, kaya iniwan niya ang box ng chicken feet at umalis. Ngunit nang makauwi siya, labis siyang nagsisi. Dinala ni Jiangshan ang plano ng kumpanya ng Tiankai, na siya ring One Baoj project na binanggit ni Director Wang kanina. Sa simula, ayaw itong pansinin ni Yanyu, ngunit nang tingnan niya ito, napansin niya agad ang isang anomalya. Ang plano na ito ay halatang eksaktong kapareho ng kay Anyan. Upang malaman ang katotohanan, espesyal na nagpunta si Yanyu sa kumpanya ng Tiankai, at plinano pa niyang tawagin si Anyan upang makipag face-to-face. Ngunit tila may nangyari kay Anyan sa kabilang linya, at ilang beses siyang tumawag ni Yanyu, ngunit hindi siya maabot. Si Tianxin ay nag-iisang nagpunta upang makipagkita kay Director Wang upang talakayin ang trabaho noon, ngunit hindi niya inasahan na siya pala ay naabala. Ang isang inosenteng babae ay kung paano niya nakayanan ang ganitong pangyayari, pag-uwi niya ay naging tulala siya. Napansin ni Anyan na mayroong di kaaya-aya sa kanya, lumapit siya upang magtanong at doon niya nalaman kung anong nangyari kay Tianxin. Lahat ay nagalit at nagpa siya silang maghiganti para kay Tianxin. Agad nilang ginawa, naghati sila ng trabaho at determinadong maningil ng katarungan para kay Tianxin. Sa kabilang panig, hinanap ni Yanyu si Director Wang at naabutan niya itong nang aabala sa isang babae. Lalo pang nagalit si Yanyu, lumapit siya at sinunggaban si Director Wang at tinanong kung bakit niya ninakaw ang plano ni Anyan. Ngunit si Director Wang ay hindi lamang hindi nagsisi, bagkus ay sinigawan pa si Yanyu bilang pakialamero at marahas na itinapon ang earphone ni Yanyu. Biglang nakaramdam ng pagkalito si Yanyu, hindi niya marinig ng malinaw at hindi rin siya makakita ng malinaw. Sa sandaling ito, dumating si Anyan at ang lahat sa tamang oras. Sa ilalim ng pag-alo ni Anyan, sa wakas ay bumalik sa normal si Yanyu. Ipinakita niya ang ebidensya ng pagnanakaw ni Director Wang at pinilit itong magbayad agad ng huling bayad kay Anyan at panagutan ang lahat. Ang pangyayaring ito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Boslan. Lubos na humanga si Boslan sa tapang ni Anyan, kaya nagpa siya siyang makipagtulungan dito. Tila ang lahat ay nangyayari ayon sa magandang takbo, ngunit ang biglaang pagdating ni Peijun ay sumira sa lahat ng ito. Hindi niya alam kung paano siya haharapin at hindi rin niya alam kung anong sasabihin sa kanya, tanging ang instinct niya ay tanggihan ang kanyang paghawak. Hindi sumagot si Anhin, sa halip ay bahagyang hinila ang manggas ni Engsithvit sa tabi niya, nagpapadala sa kanya ng signal ang paghingi ng tulong. Nang matanggap ni Engsithvit ang signal ni Anhin, agad niyang inakbayan ito, hinayaan siyang sumandal sa kanyang balikat. Pagkatapos, napakabosi na hinila ni Engsithvit si Anhin at dumiretso sa harapan ni Bitun. Pagkatapos, nilapitan ni Bitun si Gis-Adrian Giao, at prangkang sinabi na gusto niyang muling ligawan si Anhin at gusto niyang matanggap ang tulong nito. Sa mata ni Gis-Adrian Giao, laging isang huwarang magkasintahan sina Anhin at Bitun. Tungkol sa biglaang paghihiwalay ng dalawa, palagi siyang nakadarama ng panghihinayang, kaya natural lang na masaya siyang tulungan si Bitun. Ang relasyon naman ni Anhin at Engsithvit ay tila lumayo dahil sa biglaang pagbanggit tungkol sa nangyari noong gabi ng reunion. Seryosong pinahahalagahan ni Efilan ang proyekto ng boyfriend sa libreng oras, kaya binigyan niya si Anhin ng pagkakataong magpresenta. Pero sa ngayon, kulang pa rin ang boses. Hinarap ni Antun si Engsithvit, gustong makipagtulungan ulit sa kanya, ngunit tila tutol si Anhin. Ngayong araw, idineklara ni Anhin sa lahat ang tungkol sa presentasyon, biglang sumulpot si Engsithvit at pumayag makipagtulungan. Ngunit may isang kondisyon siya, na si Anhin ang dapat magkaroon ng ganap na kontrol sa pakikipagtulungan. Walang nagawa si Anhin, kaya napilitan siyang pumayag. Dati, maaari lang niyang panoorin si Anhin na umalis na hawak ang kamay ni Bitun, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito bibitawan. Kahit nawala ng ilusyon si Anhin tungkol sa pag-ibig, nang dumating ang kilig pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin niya maiwasang umasa para sa pag-ibig. Ngayong araw, namili si Anhin sa supermarket at hindi niya inaasahang makikita si Engsithvit. Para bang conditioned reflex, sa sandaling nakita niya si Engsithvit, nagmamadaling tinakpan ni Anhin ang kanyang mukha at umupo, nagtago sa likod ng tumpok ng mga paninda. Nang makita si Engsithvit na papunta sa kahera, saka palang kumalma si Anhin at ipinagpatuloy ang pamimili. Ngunit, sa isang tagong sulok, biglang lumabas ang mukha ni Engsithvit. Tinanong ni Engsithvit si Anhin kung bakit siya nagtatago. Hindi sumagot si Anhin, ngunit sinabi kay Engsithvit na hindi dapat makialam ang mga bata sa mga bagay ng matatanda. Ngunit hinawakan ni Engsithvit ang kanyang kamay, mabilis ang pagkilos na tila gusto niyang patunayan na hindi siya bata. Nang hindi alam ni
Anhin ang gagawin, biglang sumulpot si Kise Van Giao at hinila si Anhin palayo. Siya ay isang fan ng tambalang Anhin at Bitun, kaya natural lang na hindi siya papayag na makita si Anhin sa tabi ng ibang lalaki. Pagkatapos, nilapitan pa ni Kise Van Giao si Ensitvit, gustong patayin ang intensyon nitong magkagusto kay Anhin. Ang mga salita ni Kise Van Giao ay parang karayom na tumusok ng diretsyo sa puso ni Ensitvit. Ngayon sana ang araw para pumunta sa sound recording studio, ngunit bigla siyang nahuli. Nakita ni Anhin ang kalungkutan sa mukha niya, tila may iniisip, gustong umakyat para aliwin, ngunit hindi niya mahanap ang angkop na papel. Sa gabi, mag-isa si Anhin sa bahay na kumakain ng barbecue. Sumasayaw sa saliw ng musika, mukhang napakagaan ng loob, ngunit unti-unti, naramdaman niya ang pagkabago. Tinawagan niya si Anton, tinanong siya kung bakit biglang hindi pinansin ng anak nito ang ibang tao. Lalo pang nalungkot si Anhin, wala nang nagawa, kaya napilitan siyang maghanap ng sagot sa online. At ang lahat ng opinyon ay patungo sa isang punto, na kapag ang isang lalaki ay biglang hindi pumansin, ibig sabihin ay nagsawa na. Ngayon, para matulungan sina Anhin at Bitun, sinadya ni Kise Van Giao na gamitin ang kanyang pangalan para imbitahan si Anhin sa isang restaurant, planong bigyan siya ng sorpresang pagkakataon para kay Bitun. Walang kamalay-malay si Anhin, umupo lang siya at naghintay ng matagal sa restaurant, ngunit si Bitun ang dumating. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa, gusto lang niyang mabilisan ng sabihin ni Bitun ang anumang sasabihin niya. Nag-umpisa si Bitun sa paghingi ng tawad, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang ideya. Taos puso ang ugali, mahinahon ang tono. Ngunit alam ni Anhin na nilapitan lang siya nito dahil ito ay iniwan ng iba. Ayaw nang makipag-usap ni Anhin sa kanya, kaya tumayo siya at umalis, ngunit pinigilan pa rin ni Bitun. Biglang nagbalik ang masasamang alaala ng nakaraan. Noong panahong iyon, nagmakaawa si Anhin, umaasang huwag siyang iwan ni Bitun. Ngunit sa huli, umalis pa rin ito, ang kanyang pagtalikod habang umaalis ay napakatatag, na hindi malimutan ni Anhin hanggang ngayon. Ngunit ngayon, si Anhin ay hindi na ang maliit na babae na nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Medyo iritado ang boses ni Anhin at prangkang sinabi na wala na siyang sasabihin pa. Ngunit ayaw pa ring bumitaw ni Bitun at sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Ensitvit at iniligtas si Anhin. Hindi sinasadyang naglakad ang dalawa patungo sa nakasarang pinto, ngunit ayaw nang lumingon ni Anhin. Paglabas sa pinto, dumiretso si Anhin sa dilim, hindi alam kung saan ang patutunguhan. Sa kadiliman, naglalakad sina Ensitvit at Anhin sa maliit na kalsada. Biglang gustong sumuko ni Anhin, gustong magpaalam. Ngunit biglang inabot ni Ensitvit ang kanyang kamay, gustong hawakan ni Anhin ang kamay niya. Kinuha ni Anhin ang lahat ng lakas ng loob at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa pulso ni Ensitvit. Sa pusikit na dilim, ang ngiti ni Ensitvit ay parang banayad na sinag ng liwanag, nagpapaliwanag sa naguguluhang puso ni Anhin. Marahil ay dahil sa init na nagmumula sa pulso ni Ensitvit kaya nagkaroon ng karagdagang pananampalataya si Anhin. Sa huli, lumabas sa harap ang maliwanag na ilaw ng poste. At kaagad pagkatapos nito ay ang ika-negatibo 10 anibersaryo ng event at para pasalamatan ang mga tagahanga, ang opisina ay nag-organisa ng isang espesyal na meet and greet. Naisinbitahan ni Adex si Ensitvit na sumali, ngunit kahit anong sabihin nito ay hindi pa rin pumayag si Ensitvit. Hanggang sa hindi sinasadyang nalaman ni Ensitvit na dadalo rin si Anhin, saka pa lang siya tumango at pumayag. Sa maraming pagkakataon, hindi madaling magsimula ang isang tao ng bagong pag-ibig, hindi dahil nakalimutan na ang nakaraan, kundi dahil takot lang siyang makaranas pa ng isa pang sakit. Marahil ay kinikilig na si Anhin, ngunit hindi siya nangangahas na lumabas sa kanyang comfort zone. Sa araw ng book reading ni Adenf, lubos na tinakpan ni Anhin ang kanyang maliit na mukha, takot na makilala ng iba. Ngunit labag sa inaasahan, nakilala pa rin siya. Malapit nang matapos ang book reading, nagpa siya si Adenf na pumili ng random ng dalawang maswerteng tagahanga na aakyat sa entablado para magpakuha ng larawan. At si Anhin ay naging isa sa dalawang maswerteng tao na iyon. Sa paghihikayat ni Ensitvit at ng lahat, napilitan si Anhin na alisin ang kanyang sunglasses at face mask gayunpaman dahil sa kanyang trabaho noon. Palaging iniisip ni Adenf na si Anhin ay isang tapat na tagahanga ni Ikisa, kaya nang makilala niya si Anhin, agad niyang ipinakilala ang pagkatao nito sa lahat. Nagbulungan ang mga kasamahan sa ibaba, nagtataka kung kailan pa lumipat si Anhin na itinuturing na maliit na prinsesa ng fan club sa bahay ni Ihi sa pagkatapos ng book reading. Agad na pinalibutan ng mga kasamahan si Anhin para magtanong tungkol dito. Nagbigay ang lahat ng iba't ibang hula at sa huli ay nahulaan nila na si Ihi sa ay ang kapitbahay na 6 na taong mas bata kay Anhin na binanggit niya sa group chat. Sa isang iglap, halos lamunin ng bulungan si Anhin. Hindi alam ni Anhin kung paano magpapaliwanag, kaya ngumiti na lang siya para palampasin ang usapan. Sa studio, sina Anhin at Ensitvit lang ang naroon. Si Anhin ay walang pag-aalinlangan na humiga sa sofa at komportabling humiga. Ngunit nang makita niyang pumasok si Adenf, agad na umupo ng tuwid si Anhin, halos hindi mapakali. Umupo si Adenf sa tabi ni Anhin, biglang nag-alok na uminom ng milk tea.
Medyo naramdaman ni Ensitvit ang panganib. Ang unang naisip niya ay kailangan niyang paghiwalayin sina Gwen at Anhin. Kaya, tinawag niya si Anhin palabas para mamili. Pagkatapos umalis ni Anhin, nagdahilan si Ensitvit na mayroon siyang kaibigan at gustong magtanong kay Edensf tungkol sa problema sa relasyon. Sinabi ni Edensf kay Ensitvit na huwag magmadaling umamin kung hindi malinaw kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago ang babae. Hindi pa natatapos ang mga salita, biglang pumasok si Anhin galing sa labas. Nagmamadaling nilunok ni Edensf ang gusto niyang sabihin at nakangiting tumingin kay Anhin. Kinuha ni Anhin ang coffee cup na bagong bili niya at magalang na inabot kay Edensf. Pagkatapos noon, laging nilalapitan pa rin ni Bitun si Eden Giao at gusto pa nitong tulungan siya na makipagkita kay Anhin. Naramdaman ni Anhin na hindi na tama na magpatuloy pa ito, kaya nakipagkita siya kay Bitun, gustong linawin ang lahat sa kanya. Sinabi ni Anhin kay Bitun na nagpapasalamat siya sa kanya dahil ang kanyang pag-alis ay nagpamulat sa kanya sa uri ng buhay na talagang gusto niya. Sinabi ni Anhin ang lahat ng kailangang sabihin, formal na nagpaalam sa kanya, pagkatapos ay mabilis siyang umalis na may dalang ilang barbecue sticks. Ang simoy ng hangin sa gabi ay marahang humihip sa buhok ni Anhin na nagparamdam sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagkatapos tapusin ni Ensitvit ang live stream, lumabas din siya sa balkonahe, nagtatanong tungkol sa nangyari kay Bitun. Sinabi ni Anhin kay Ensitvit na noong bata pa siya, kapag nagmahal, gusto niyang ibigay ang lahat sa pag-ibig, ngunit ang resulta ay isang malaking kabiguan. Tila wala ng paraan ang isang babaeng higit 30 taong gulang na tulad niya upang tanggapin pa ang ibang tao o maghintay na tanggapin siya ng iba. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang pasanin, napakabigat dalhin. Pagkatapos ng maraming pagsisikap ng lahat, dumating na rin sa wakas ang opisyal na araw ng presentasyon para sa boyfriend sa libreng oras. Ngayon, nagpadala si Tikila ng maraming regalo, lahat ay mga bagay na gusto ng lahat. Ngunit nang buksan ni Anhin ang regalo niya, napansin niyang may mali. Sa pagkakataong ito, tumawag si Bitun, nagtatanong kung natanggap na ni Anhin ang regalo. Medyo nagalit si Anhin, nagbabala kay Bitun na huwag nang magsayang pa ng oras. Pagkababa ng telepono, lalo pang nagalit si Anhin sa regalo, kaya nagpasya siyang ipadala ito kay Eden Giao. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang pumasok si Ensitvit. Isang hindi kilalang jealousy ang lumitaw sa kanyang puso, at napakabata ni Ensitvit na humingi ng strike kay Anhin. Noong bata pa si Anhin, naisip niyang ang kaligayahan ay ang panlabas na anyo, at inisip na ang ganitong uri ng pag-ibig ang totoo. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pagpilit sa sarili na makisama sa isang taong hindi akma ay magpapabigat lamang sa sarili. 7 taon na ang nakalipas, isang araw, naghanap si Anhin sa buong wardrobe, at sa wakas ay nakakita ng isang damit na nagustuhan niya. Pagkatapos mag-ayos ng maigi, balak ni Anhin na magsuot ng high heels at maghintay kay Bitun. Ngunit nang lumabas siya ng pinto, tumawag si Bitun, kinansela ang date. Lubos na nabigo si Anhin at ang kasalukuyan niyang sarili ay natutong humarap sa sakit at pagmamataas sa nakaraan. Ang pag-amin na mali ang pagkakaintindi niya sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Saka lang niya biglang nalaman na ang magsimulang muli ay hindi ganoon kahirap. Nagtatrabaho si Anhin sa bahay, ngunit dahil sa utang sa kuryente ay bigla siyang nawalan ng kuryente. Walang nagawa, kinailangan niyang walang hiyang tumakbo sa bahay ni Ensitvit. Tuwang-tuwa si Ensitvit at espesyal siyang ipinagluto ng isang mangkok ng noodles. Mabilis na kinain ni Anhin ang noodles, ngunit na-stuck siya sa presentasyon. Instinctively, umupo si Anhin sa tabi ni Ensitvit, nagtanong sa kanya ng opinyon tungkol sa presentasyon. Binasa ni Ensitvit ang nilalaman at bigla siyang nakaramdam ng may mali. Banayad na boses, malabong wika, umalingaw sa maliit na espasyo ng sopa. Pareho silang umubo ng bahagya at pagkatapos ay tahimik na lumayo. Habang nakatutok si Anhin sa pagbabago ng nilalaman, dahan-dahang iniabot ni Ensitvit ang kanyang kamay sa likod ni Anhin. Sa pagtingin sa mukha ni Anhin, bumalik ang kanyang isip sa maraming taon na ang nakalipas. Noon, unang beses niyang nakita si Anhin. Marahang inalog ng hangin ang wind chimes at mas malakas ang tunog ng kampana. Naglakad si Anhin nang nakatipto sa daan. Ang kanyang hitsura ay parang banayad na sikat ng araw na naging dahilan upang makaligtaan ni Ensitvit ang isang tibok ng puso. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, si Ensitvit ay nakatulog na ng mahimbing sa sofa. Maingat siyang kinumutan ni Anhin at sa huli ay nagdesisyon na humiram ng banyo nito sandali. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang natumba sa banyo. Ang matinis na sigaw ay nagpagising kay Ensitvit. Nagmamadali siyang tumakbo upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nagmamadaling sinabi ni Anhin na ayos lang at saka lang umalis si Ensitvit nang may kahihiyan. Niyakap ni Ensitvit ang unan habang nakaupo sa sofa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Anhin na nakabalot sa isang pink na tuwalya. Ang kanyang maputing balat ay talagang kaakit-akit. Dahan-dahan niyang inalis ang gusot na buhok sa harap niya. Ngunit tila ito ay nangaakit sa puso ni Ensitvit. Sinabi ni Anhin kay Ensitvit na wala pa ring kuryente sa kanyang bahay at nakita niyang tulog siya, kaya nagpasya siyang humiram ng banyo niya. Inayos ni Ensitvit ang kanyang nararamdaman, sinisikap na pakalmahin ang sarili.
Sa araw ng presentasyon, napakahusay ng paghahanda ng grupo ni Anhin, madali silang makasagot sa anumang itanong ni Bitun. Lalo pang humahanga si Keflan kay Anhin at seryosong pinahahalagahan din niya ang proyekto ng boyfriend sa libreng oras. Ngunit si Bitun ay masyadong mahigpit, sinabing kailangan niyang makita ang internal testing data ng proyekto at kailangan pang umabot sa 80% pataas ang data. Ang numerong ito ay isang malaking hamon para sa grupo ni Anhin, ngunit handa si Anhin na tanggapin ang hamon. Matapos ang presentasyon, sama-samang kumain ng hapunan ang lahat. Hindi maintindihan ni Gif Ven Giao kung ano talaga ang nangyari kina Bitun at Anhin kaya nag-away sila ng ganyan. Sa puntong ito, wala nang itatago si Anhin kaya ikinuwento niya ang lahat tungkol sa nakaraan. Noong panahong iyon, si Anhin ay itinuturing ding isang mahusay na estudyante ng paaralan, suwabing ipinakilala ang kanyang mga gawa sa harap ng lahat na nagpapamalas ng kumpiyansa at kislap. Ngunit ang pagdating ni Bitun ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng tiwala sa sarili, laging maingat sa lahat ng bagay. Noong nagsisimula pa lang sila, napakasaya ni Anhin, ngunit sa paglipas ng panahon, bigla siyang nakaramdam na marahil hindi siya ang nag-iisang babae para kay Bitun. At ang katotohanan ay nagpatunay na ang pag-iisip ni Anhin ay hindi walang batayan. Umalis si Bitun, umalis kasama ng ibang babae, dinala ang kanyang painting, at dinala rin ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng suporta at paghihikayat ni Antun, sa wakas ay nakaahon si Anhin sa bigong relasyon na iyon. Bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi nakasingning ng dati. Maraming taon na ang nakalipas, sinabi ng lahat na napakaganda ni Anhin, ngunit naramdaman ni Vit na mas maganda siya ngayon kaysa dati. Gusto ni Vit na malaman ni Anhin na, kumpara sa kanyang hitsura noon, mas mahal niya ang kaluluwa ni Anhin na nakaranas ng maraming pagsubok. At sa mga lugar na hindi nakikita ni Anhin, gusto ring maging sandigan ni Vit para sa kanya. Sa mga huling araw ng paghahanda para sa internal testing version, lahat ay abala at nagmamadali, ngunit puno sila ng kagalakan at kasiyahan higit kailanman. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ng lahat, sa wakas ay inilabas na ang internal testing version. Ngunit ang puso ng lahat ay hindi pa rin mapakali, mas nag-aalala pa kaysa noong abala sila. Nagpadala si Anhin ng mensahe kay Vit, ang kanyang wika ay puno ng pag-asam sa resulta ng testing. Pagkatapos makita ang cheering emoticon ni Vit, lalo pang natuwa si Anhin, tumawa ng walang pakundangan. Samantala, si Vit naman sa kabilang dulo ay nagdesisyon na sa kanyang puso, kailangan niyang umamin. Mula nang una niyang makita muli si Anhin, nausisa na si Vit, hindi maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagbabago ng Diyosa sa kanyang puso. Unti-unti, muling pinakilig ni Anhin ang puso ni Vit. Pagkatapos, sinabi ni Anhin na ayaw niyang makipagrelasyon, kaya nagpa siya si Vit na huwag na siyang abalahin pa. Ngunit kamakailan lang, marami siyang nalaman tungkol sa nakaraan ni Anhin at lalo siyang naawa sa kanyang paghihirap at kalungkutan, kaya sa pagkakataong ito ay hindi na siya maaaring magkunwari na hindi alam, gusto niya siyang protektahan. Naghanda si Vit ng masarap na hapagkainan at lalo pa siyang nagbihis ng sweet na inukit, ginawa niyang mukhang isang maginoo. Nang marinig niya ang katok sa pinto, sinadya pa niyang ayusin ang kanyang damit at pagkatapos ay masaya siyang pumunta upang buksan ang pinto. Nang makita niya na si Anhin ang dumating, lalong lumiwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain, nagulat si Anhin, hindi niya inaasahan na ang batang lalaki na ito ay marunong magluto ng pagkain kanluranin. Napakakaakit talaga ng pagkain sa harapan, hindi na nag-atubili si Anhin at nagsimulang kumain. Bigla siyang napatingin sa suit na suot ni Vit, hindi napigilang purihin na napakagwapo niya sa suit. Namula si Vit dahil sa papuri at parang natunaw ang kanyang puso. Maganda na sana ang atmosphere, aamin na sana si Vit kay Anhin nang dumating ang resulta ng internal testing. Umabot sa 82% ang data, tuwang-tuwa si Anhin at lubos na nasasabi. Ngunit tumawag si Bitun at biglang nagbigay ng cold water. Naniniwala siyang may problema ang resulta ng internal testing. Kahit na umabot sa 80% pataas ang good rating, hindi umabot sa standard ang bilang ng mga nakilahok, kaya ang internal testing result na ito ng boyfriend sa libreng oras ay walang sinasabi. Sa huli, nagdesisyon si Keflan na bigyan pa si Anhin ng isa pang pagkakataon at pinayuhan din ni Bitun si Anhin na kung gusto niyang paunlarin ang larong ito, kailangan niyang bigyan ng atensyon ang voice over. At ang pinakaangkop na tao ay si Chukide. Kahit na hindi naging maganda ang resulta ng testing, hindi madaling susuko ang lahat kung hindi nakuha ng isang beses, ulitin nila. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya at sa wakas ay tumaas ang kasikatan ng boyfriend sa libreng oras at lumampas na sa 1-0. 0-0-0 ang bilang ng mga nakilahok sa internal testing. Nakahiga si Anhin sa tent na may disenyo ng stereo SF na inihanda ni Vit, masayang masaya. Nagpatuloy ang magandang balita, kinaumagahan, maraming voice actors ang nag-promote sa boyfriend sa libreng oras sa social media. Maging si Chucky Daddy na napakahirap imbitahan ay nagpakita rin. Akala pa ni Anhin na ito ay resulta ng malaking halaga ng pera na ginastos ni Antun, ngunit hindi inaasahan
inaasahan, ito pala ay dahil kay Vit. Nalulula sa damdamin, masaya, maligaya, naramdaman lang ni Anhin na talagang napakasaya niya sa sandaling iyon. Samantala, ang tao sa likod ng resultang ito, kagabi, ay nanonood pa rin ng confession video ng ibang tao upang matuto at siya mismo ang nagdekorasyon ng balkonahe para kay Anhin nang hindi naghihintay ng kapalit. Buong lakas ng loob niyang sinabi sa kanya na ang pag-ibig ay umaapaw sa kanyang puso. Ano man ang maging resulta, gusto ni Vit na sabihin kay Anhin na siya ang babaeng nakatadhana sa kanyang buhay. Naabot na ng bilang ng mga kalahok ang pamantayan at ang susunod ay nakasalalay na sa good rating. Nakita ni Antun na napagod na ang lahat kaya pinayagan niya silang umuwi at magpahinga. Lubos din ang pasasalamat ni Anhin sa dedikasyon ni Antun kaya nagdesisyon siyang imbitahan ito uminom. Masayang uminom ang dalawa, saka lang naaalala ni Antun sina Vit at Dan Kiao. Nang dumating si Vit, lasing na si Anhin at wala ng malay. Nakalimutan din ni Vit na tinawag lang siya ni Antun para maglaro at nagmadali siyang ihatid si Anhin pauwi. Nang makita ni Dan Kiao ang tagpong ito, hindi niya maiwasang magduda na sinadya ni Antun na lasingin si Anhin. Bilang matalik na kaibigan ni Anhin, natural lang na maghihiganti siya para kay Anhin. Masayang uminom ang dalawa at binanggit pa nila ang tungkol sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, si Dan Kiao ay isa pa ring batang babaeng nakasalamin, hindi marunong mag-makeup at kulang sa tiwala sa sarili sa lahat ng ginagawa. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang pinta ni Anhin sa isang art exhibition at nakilala rin niya si Anhin. Napakadaling lapitan ni Anhin at marami rin silang common topic tungkol sa pagpipinta ni Dan Kiao. Ilang kwentuhan lang, naging malapit na ang dalawa at naging magkaibigan. Mula noon, halos magkadikit na ang dalawa at madalas na silang magkasama sa pagpinta. Si Anhin naman ay parang isang nakatatandang kapatid na babae, laging nagpapalakas ng loob at tumutulong kay Dan Kiao na naging dahilan upang unti-unting muling mahanap nito ang kanyang kumpiyansa at maging ang tiwala at masiglang si Dan Kiao na siya ngayon. Sa bahaging ito, inihatid na ni Anyu si Andran sa bahay. Sa pagtingin sa natutulog na mukha ni Andran, hindi napigilan ni Anyu na maalala ang mga karanasan nila. Ang pag-ibig niya ay lumabas sa bibig niya, mahal kita. Bagaman hindi narinig ni Andran, lubos na ikinatuwa at ikinagaan ng loob ni Anyu iyon. Kinaumagahan, nagising si Andran at naramdaman lang niya na nahihilo siya, ngunit ang sinabi ni Anyu kagabi ay umaalingaw sa tenga niya. Habang nag-iisip siya, biglang may kumatok sa labas. Tumayo si Andran upang tingnan at si Anyu pala iyon. Ayon sa kanyang likas na ugali, nag-ayos ng kaunti si Andran sa sarili niya bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap ng paanyaya ni Anyu, tila medyo nataranta si Andran at nagbigay ng dahilan upang tumanggi. Ngunit napansin ni Anyu na tila may kakaiba kay Andran. Lumapit siya at tinanong si Andran kung narinig ba niya ang sinabi niya kagabi. Napukaw si Andran at nagmadaling umiling, sinabing hindi. Ngunit dahil sa titig ni Anyu, kinabahan siya at nagmadaling yumuko. Hinawakan ni Anyu ang balikat ni Andran at hinila siya upang humarap sa kanya. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Andran at taimtim na sinabi sa kanya na gusto niya ito. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang tumalikod at umalis, naiwang tulala si Andran na nakatayo doon. Ang sabihing hindi siya natinag ay isang kasinungalingan. Noong oras na iyon, hindi talaga alam ni Andran kung paano sasagutin si Anyu o kung dapat ba niyang tanggapin si Anyu. Nakipagkita si Bai Mingyao kay Andran at diretsong sinabi na balak niyang ligawan si Huling Jun dahil sa sunod-sunod na tanong ni Bai Mingyao. Napilitan si Andran na ikwento sa kanya ang nangyari kagabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya talaga alam kung siya ba ay natinag o hindi at hindi siya nangangahas na basta-basta tanggapin ang isang bagong relasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang balita tungkol sa aksidente sa sasakyan ni Anyu. Pagkatanggap ng balita ni Andran, nagmadali siyang tumakbo patungo sa ospital. Ngunit nakita niya ang isang babae na umiiyak sa tabi ng kama sa ospital. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Andran ay gumuho ang langit. Ngunit ang boses ni Anyu ay biglang umalinggaw sa kanyang tenga. Hindi na nag-abalang mag-isip pa si Andran at dumiretso siya kay Anyu. Niyakap siya ng mahigpit, natatakot na baka tuluyan siyang mawala. Sa pagkakataong ito, naunawaan ni Anyu ang nararamdaman ni Andran. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na malinaw na ipahayag ang kanyang pag-ibig sa harap niya. Nag-isip sandali si Andran at nagdesisyon siyang hawakan ang kamay ni Anyu at tumango bilang pagsang-ayon. Matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, si Anyu ay naging isang taong laging nakabuntot sa kanyang kasintahan, natatakot na baka tumakas ito sa kanyang paningin. Ngunit ang titigan niya ng ganoon ay nagbigay ilang kay Andran. Binuksan niya ang bag ni Anyu at nakitang sira na pala ang earphone. Nagulat siya at natakot, baka si Anyu ay malubharing nasaktan gaya ng earphone. Ngunit nang lumingon siya kay Anyu, nakita niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang mga mata ni Anyu ay puno ng kaligayahan at kasiyahan, kaya hindi alam ni Andran ang gagawin at nagmadali siyang tumayo upang umuwi. Ang mga nagmamahalan ay madalas na napupunta sa estado ng pagiging tahimik at sabik, maingat na nararamdaman ang pagkaakit ng isa't isa, nanginginig na naghahanap ng pagkakataong humalik. Pagdating naman ni Andran sa bahay, humiga siya sa kama at nagpapahinga, inaalala ang halik sa ospital. Ang halik na iyon ay matindi at taos puso, kaya hindi siya makatulog. Si Anyu naman ay walang karanasan sa pag-ibig at naghanap lang ng tulong sa internet, tinitingnan kung paano makipag-date sa mga babaeng may edad na. Nais ng lahat ng isang pag-ibig na kasing liwanag ng isang pumpo ng bulaklak, ngunit nag-aalala rin tungkol sa expiry date ng pag-ibig. Ang pag-iisip
Kakaisip lang ng isang masamang salita o isang damit na hindi uso ay maaaring maging masamang kaaway na sisira sa pag-ibig. Ang ngiti ng mga bagong nagmamahalan ay may kasamang bahagyang kapaitan. Ang opisyal na unang date matapos kumpirmahin ang relasyon ay nagbigay sakit ng ulo kina Yanyu at Anran. Kinailangan nilang halongkatin ang buong aparador at sa wakas ay nakahanap ng damit na gusto nila. Ngunit nang magkaharap na sila, bigla silang nahiya. Gayunpaman, ang paglalaro ng game ng masaya ay makakapagpaunlad sa kanilang relasyon. Matapos ang lahat ng pagsisikap, sa wakas ay nakapasa rin ang boyfriend for hire sa panloob na pagsubok at nakuha ang opisyal na kontrata sa Lanshi Company. Labis ang tuwa ni Anran at nagmadali siyang ipaalam ang magandang balitang ito kay Yanyu. Bilang may-ari ng kumpanya, syempre, masaya rin si Huling Jun. Nagdesisyon na magkaroon ng 2 araw at isang gabi na biyahe para sa lahat. Ang pagiging chismosa ni Bai Mingyao ay nag-alab, kaya hinikayat niya si Anran na isama si Yanyu. Pumayag si Anran at inimbitahan niya si Yanyu na sumama. Ngunit pinaalalahanan din niya si Bai Mingyao na huwag ibubunyag ang kanilang relasyon. Ang pag-imbita niya kay Yanyu ay ganap na bilang isang partner. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Yanyu sa pintuan ng kumpanya at balak niyang hawakan ang kamay ni Anran upang sunduin siya. Sa maliit na sasakyan, labis na naiilang si Anran at patuloy niyang inaalala ang nangyari 3 araw na ang nakalipas. Ito rin ay labis na nakasakit ng damdamin ni Yanyu. Upang masira ang awkward na kapaligiran, si Anran ay kusa na nagsimula ng usapan. Tinanong si Yanyu kung bakit siya biglang sumundo sa kanya ngayon. Ngunit hindi sumagot si Yanyu at sa halip ay tinanong niya si Anran kung ayaw ba niyang malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanilang relasyon. Nagmadali si Anran na itanggi. Ngunit sa totoo lang, hindi rin siya sigurado sa sagot na ito. Nagkataon naman na sa radyo ay may pinapatugtog na usapan sa pagitan ng isang babae at ng isang ihi. Tinanong ng babae ang ihi na isang linggo na silang magkasintahan ng kanyang boyfriend. Ngunit ang boyfriend niya ay laging lumalayo sa kanya sa harap ng ibang tao. Bakit kaya? At ito rin ang tanong na gustong itanong ni Yanyu kay Anran. Medyo nahiya si Anran at gustong magpalit ng channel, ngunit pinigilan siya ni Yanyu. Ang awkward na atmosfera ay nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa ibaba ng bahay ni Anran at nakasalubong nila si Pejun na naghahanap sa kanya. Marahil dahil sa biglaang pagdating ni Pejun, mas naging sigurado ang dalawa na sila ang kanilang soulmate. Sa araw ng pag-alis para sa biyahe ng grupo, nakatulog si Anran sa kotse. Natatakot si Yanyu na baka maumpog ang ulo ni Anran at hindi na inalintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Nagmadali siyang lumapit at ginawang unan ang kanyang kamay para kay Anran. Nang makarating, nagkaroon ng tapat na pag-uusap sina Anran at Yanyu. Sinabi niya na hindi naman sa ayaw niyang isa publiko, kundi gusto niya lang na ang lahat ay umayon ng natural tulad ng daloy ng tubig. Narinig ni Yanyu ang paliwanag ni Anran at gumaan ang pakiramdam niya, kaya pumayag siya sa mungkahin nito. Ngunit kinagabihan, habang nagtitipon ang lahat, isinapubliko ni Anran ang kanilang relasyon ni Yanyu sa harap ng lahat. Maraming pagkakataon na ang buhay ay laging nagbibigay ng sorpresa kapag iniisip mong wala ng pag-asa. Ang ilang tao na inakala mong hindi mo na makikita ay maaaring bumalik sa iyong buhay sa ibang paraan. Kaya, pahalagahan ang mahalagang regalong ito. Ituring mo ang bawat araw na lumipas bilang isang anibersaryo. Ang internal testing version matapos ang maraming pagsubok ay natapos na. Ang opisyal na bersyon ng boyfriend for hire ay malapit ng ilunsad. Bukod sa kagalakan, hindi pa rin humihinto ang trabaho ng lahat. Dahil sa kakulangan sa tao sa kumpanya, ipinasa ni Anran ang gawain ng pagsubaybay sa proyekto ng promotional video shoot kay Boss Huling Jun para makatulong sa bagong magkasintahan. Nakatanggap si Anran ng senyas mula kay Bai Mingyao na gustong sumama siya sa trabaho kasama si Huling Jun kapag nakikipagtrabaho sa Party B. Palaging may pakiramdam si Huling Jun na may mali. Ngunit hindi niya masabi ng malinaw kung ano ang mali. Si Bai Mingyao ay tila naging sa tiyan ni Huling Jun, nakikita ang nasa isip niya at ginagamit ang kanyang profesional na kaalaman upang malinaw na ipahayag ang nais sabihin ni Huling Jun sa sandaling iyon sa mga mata ni Huling Jun. Si Bai Mingyao ay tila nababalutan ng gintong liwanag at may divine filter. Bilang isang voice actor, si Yanyu ay itinuturing din na isang public figure. Bukod pa rito, kasalukuyan siyang sumasali sa isang reality show. Matapos lumabas sa publiko, siguradong makakaakit siya ng mas maraming tagahanga. Hindi napigilan ni Bai Mingyao na paalalahanan si Anran na bigyang pansin ang pamamahala kay Yanyu at dapat din niyang bigyang pansin ang sarili niyang kaligtasan. Sa simula, hindi pinansin ni Anran iyon hanggang sa hindi sinasadyang narinig niya ang chismis ng iba. Nabalitaan niya na ang participant sa show ay tagahanga ni Yanyu at isa pa siyang bata at magandang babae na 19 taong gulang pa lamang. May chismis pa na malapit na siyang pumirma ng kontrata sa kumpanya ni Yanyu. Agad na nag-alala si Anran at nagmadali siyang sumali sa grupo ng mga tagahanga ni Yanyu para mag-imbestiga sa sitwasyon. Pagkatapos ng trabaho, agad na tumakbo si Bai Mingyao sa opisina ni Huling Jun at hinila siya upang maglaro ng game. Hindi nakahanda si Huling Jun at wala siyang nagawa kundi magpahila sa kanya sa harap ng lahat. Pagdating sa arcade, nalubog si Huling Jun sa mundo ng game. Samantala, si Bai Mingyao naman ay nasa tabi, umaakit at buong pusong ipinapakita ang sarili niyang karisma. Ngunit may biglang lumabas na walang modo at lumapit kay Bai Mingyao at nagsalita ng bastos. Narinig ni Huling Jun ang ingay at nagmadaling lumapit, naglabas ng pera at pinaalis ang lalaki. Galit na galit si Bai Mingyao,
labis na nadismaya kay Huling Jun at umalis nang may matinding galit dala ang kanyang gamit. Samantala, si Anran ay papunta na sa restaurant, naghahanda para sa kanyang bagong date kay Yanyu. Ngunit sa daan, tumawag ang partner para talakayin ang proyekto. Kalmadong sinagot ni Anran ang bawat tanong ng kabilang panig. Kaagad na nataranta si Anran at hindi na nakahabol na alamin ang dahilan, kaya agad siyang naglipat ng 50,000 yuan sa account ni Huling Jun pagkatapos niyang ibaba ang tawag ng partner. Naalala ni Anran na tanungin si Huling Jun kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nagmamadali. Ngunit natuklasan niyang pagkatapos matanggap ang pera, hinarangan siya ng kabilang panig. Nagulat si Anran at naramdaman niyang may mali, nagmamadali siyang tumawag kay Huling Jun, ngunit sinabi ng kabilang panig na wala siyang alam. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Anran na naloko siya. Ang pagkadismaya sa sarili ay mas matindi pa kaysa sa galit dahil sa panluloko. Biglang naramdaman ni Anran na napakadilim ng buhay. Nagsikap na siya ng husto, ngunit nagkamali pa rin. Nang malaman ni Yanyu ang nangyari, marahan niyang inalo si Anran at noon lang unti-unting kumalma si Anran. Tinanong ni Anran si Yanyu kung kanino niya natutunan ang lahat ng mga panliligaw na iyon. Nakita niyang umiti lamang si Yanyu at hindi sumagot, kaya matapang na itinaas ni Anran ang baba nito. Ngunit ayaw pa ring sumagot ni Yanyu at iniba pa niya ang usapan. Tinanong si Anran kung gutom na ba siya. Hindi na nagtanong pa si Anran, tumayo siya at nagpalit ng damit sa kanyang silid. Hinihintay ang masarap na pagkain ni Yanyu. Maya-maya, kumalat na ang bango sa buong silid. Sabik na lumapit si Anran, marahang isinandal ang ulo sa balikat ni Yanyu at isang masayang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Kahit na simpleng noodles lang iyon, naramdaman ni Anran na napakasarap nito at hindi na niya inalintana kung mainit pa ito. Nagmadali siyang kumain ng malaking kagat. Napakaganda ng kapaligiran, kaya inilabas ni Yanyu ang isang kwintas at isinuot ito sa liig ni Anran. Natural lang na nagdikit ang dalawang nag-iinit na labi. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang ina ni Yanyu sa pinto. Akala ng lahat ay maaari nilang ayusin ang lahat sa pag-ibig. Ngunit ang totoo, laging may mga hindi inaasahang pangyayari na nagpapagulo sa lahat. Pagkatapos ay sa isang punto, ang lahat ay lalago sa isang hindi makontrol na direksyon. Halimbawa, si Anran ay nagtatago sa grupo ng mga tagahanga ni Heisha at hindi sinasadyang nasaksihan ang matamis na pag-uusap sa pagitan ni Heisha at ng mga bata niyang tagahanga. Nagselo si Anran at nagmamadaling pumunta kay Yanyu upang parusahan siya. Ngunit diretsong sinabi ng kabilang panig na trabaho niya iyon. Nagalit si Anran at hinanap si Bai Mingyao upang maglabas ng sama ng loob. Ngunit ang isang take-out na pagkain mula kay Yanyu ay nagpabalik ng ngiti ni Anran. Sa mata ni Bai Mingyao, ang kanilang paulit-ulit na paghihiwalay at pagbabalikan ay parang kalokohan. Ngunit alam ni Anran at Yanyu na iyon ang kanilang paraan ng pagmamahalan. Ang kapaligiran ay napakaromantiko at nagyakap ng mahigpit sina Yanyu at Anran na para bang gusto nilang maging isa. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumugod ang ina ni Yanyu. Sinira ang matamis na sandali ng magkasintahan. Bagamat maganda ang ugali ng ina ni Yanyu at banayad ang boses, naramdaman pa rin ni Anran na hindi nito sinusuportahan ang relasyon nila ni Yanyu. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan ay tulad ng isang maitim na ulap na bumabalot kay Anran at hindi niya ito maalis. Ngunit sapat na ang isang good night na mensahe mula kay Yanyu upang mawala ang maitim na ulap na iyon. Ngayon, biglang pumunta ang ina ni Yanyu sa bahay ni Anran para bumisita. Sinabi ng ina ni Yanyu kay Anran na bata pa si Yanyu at marami na siyang pinagdaanan, kaya umaasa siyang mas pag-isipan pa niya itong mabuti. Bago umalis, pinaalalahanan pa ng ina ni Yanyu si Anran na ang mga babae ay dapat umiwas sa pag-inom ng malamig na inumin. Naramdaman ni Anran na may nakabara sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanya na huminga. Ngunit dahil sa kagandahang asal, pilit siyang umiti, tumayo at binuksan ang pinto para sa ina ni Yanyu. Ngunit pagkasara ng pinto, naramdaman niyang lalong bumigat ang pasanin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang dumating si Yanyu. Nagmadaling itinatago ni Anran ang masamang pakiramdam at hindi na binanggit ang nangyari. Sa paglulunsad pa lamang nito, nakatanggap na ang boyfriend for hire ng maraming papuri. Ito rin ay nakakuha ng atensyon ng Keishi Company. Kaya, nagpadala ang Keishi Company ng tao sa Wushuang Company upang talakayin ang pagbili. Sa pagkakataong ito, hindi pa dumarating si Anran at si Huling Jun lamang ang nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Anran na pumasok, parang nakakita si Huling Jun ng tagapagligtas at nagmadali siyang paupuin ito. Nang malaman na gusto ng Keishi Company na bilhin sila, nahirapan si Anran at matigas na tumanggi na makipagtulungan. Ngunit tila ayaw sumuko ng kabilang panig at binigyan si Anhin ng oras para mag-isip. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Anran ang kape sa pinagtatrabahuhan ni Yanyu. Nang makita ang kanyang malungkot na mukha, ipinakita ni Anran ang bentahe ng isang nakatatandang kapatid na babae, tumutulong at umaaliw sa parehong oras. Dahil sa pagiging abala sa buong araw, parehong kumakalam na ang sikmura ng dalawa, kaya magkasama silang pumunta sa barbecue place malapit sa eskwelahan. Habang nag-uusap silang dalawa, nalaman nilang pareho pala sila ng panlasa na nakapagtataka. Habang naghihintay ng pagkain, may narinig silang tunog ng nabasag na bote ng salamin at pagkatapos ay ang pagmumura ng dalawang lalaki. Tiningnan ni Yanyu at Anran kung saan nanggaling ang ingay at nakita nilang nagtutulakan ang dalawang malaking lalaki. Ang maingay at nakakabinging tunog ay nakasakit sa mga ugat ni Yanyu at sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Nakita ito ni Anran, nagmadali siyang hilahin si Yanyu palabas. Hindi na bago kay Anran ang ganitong sitwasyon ni Yanyu, kaya nag-aalala siya at hindi niya alam kung
ano ang problema ni Yanyu. Sinabi ni Yanyu kay Anran na marahil ito ay isang sakit na naiwan noong bata pa siya. Noong panahong iyon, gusto ng kanyang ama na makipagsigarilyo at makipagsugal kasama ang mga kaibigan, at nang pumigil ang kanyang ina ay sinaktan naman siya nito. Lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng kanyang mga magulang at unti-unting lumalabas ang kadiliman sa puso ni Yanyu. Pagkarinig sa kwentong ito, labis na nalungkot si Anran at sinubukan niyang mag-relax si Yanyu upang unti-unting madama ang tunog ng kalikasan sa paligid. Pagkatapos ng ilang taon, magiging ano ang buhay. Mula sa pag-ibigan hanggang sa pagsasama, ang isang ordinaryong mag-asawa ay magsisimulang magsawa sa isa't iisa. Lubos na silang nagkakaunawaan at nagsimulang mag-alala bakit kailangan pa nilang magsikap ng husto upang maintindihan ang isa't iisa. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, nag-isip ng matagal si Yanyu at sa huli ay kumatok pa rin siya sa pinto ni Anran. Para sa kanya, gusto lang niya si Anran, gusto lang niyang makasama si Anran sa lahat ng oras at lugar. Ngunit para kay Anran, ang mga alalahanin ng ina ni Yanyu ay ang katotohanang hindi nila matatakasan ni Yanyu. Para sa pag-unlad ng boyfriend for hire sa hinaharap, dinala ni Boss Lan si Anran sa Dongchuan upang makipag-ugnayan ng mas malalim sa Yangyang Company. Halos buong araw silang nag-usap at parehong masaya ang magkabilang panig. Pagkatapos, kusa na inanyayahan ni Director Liu ng Yangyang Company ang dalawa na kumain ng hapunan. Walang dahilan si Anran upang tumanggi kaya napilitan siyang pumayag. Pagkatapos kumain ng hapunan, nakaramdam si Anran ng sakit ng ulo, pagkahilo at may kakaiba siyang pakiramdam sa tiyan, kaya pagbalik niya sa hotel, agad siyang humiga at natulog. Sa kabilang banda, labis na hindi nasisiyahan si Yanyu sa pagsasaayos ng show. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon, kaya bilabis siyang nababagabag. Idagdag pa ang mga salita ng kanyang ina kanina at ang business trip ni Anran, lalo siyang nalungkot. Sa oras ng pahinga, nag-text siya kay Anran, nagtatanong tungkol sa kanyang business trip. Ngunit sa sandaling iyon, tulog na si Anran, kaya paano niya sasagutin ang kanyang text message? Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Yanyu ng maraming pagbati sa kaarawan, ngunit ang text message lamang ni Anran ang nahuli. Pagkatapos ng matagal na panahon, sa wakas ay nag-reply si Anran, ngunit ipinaliwanag lamang niya kung bakit hindi siya nakasagot sa text message kagabi, na labis na ikinadismaya niya. Pagkatapos niyang matapos ang trabaho sa Dongchuan, nagmadali si Anran sa paliparan, gusto niyang makabalik sa oras para sorpresahin si Yanyu ngayong gabi. Ngunit hindi pumayag ang langit, ang flight ni Anran ay naantala dahil sa panahon. Gusto na lang umiyak ni Anran, at sa huli ay napilitan siyang tawagan si Yanyu upang ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos marinig si Anran, agad na sumaya si Yanyu at nagmadali siyang pumunta sa restaurant upang maghintay ayon sa plano ni Anran. Ngunit naghintay siya hanggang sa magsara ang restaurant at hindi pa rin bumabalik si Anran. Walang nagawa si Yanyu kundi dalhin ang birthday cake at tumakbo sa kalapit na convenience store, humingi ng tulong upang itago ang cake sa refrigerator. Pagkatapos, nagmadali siyang magmaneho patungo sa paliparan, ngunit nalampasan niya si Anran. Nagmamadaling tumakbo si Anran sa restaurant, ngunit sarado na ito at wala ng tao roon. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Anran at lalong napagod ang kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ito, biglang umalinggaw ang boses ni Yanyu mula sa likuran. Lumingon siya at nakita nga niya ang mukha na kanyang hinahanap. Niyakap niya ng mahigpit si Yanyu at sa loob niya ay nalulungkot at sinisisi niya ang sarili. Marahang pinunasan ni Yanyu ang mga luha sa mukha ni Anran at pagkatapos ay parang may naalala, nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Kinuha ni Yanyu ang cake mula sa store at nagmamadaling tumakbo pabalik sa tabi ni Anran. Nagulat si Anran nang makita ang cake dahil malinaw na ito ang regalo na inihanda niya para kay Yanyu. Si Yanyu naman ay hindi maitago ang kagalakan sa kanyang mukha at labis siyang nagpapasalamat kay Anran sa paghahanda ng sorpresa para sa kanya. Ipinaliwanag pa niya kay Anran na natatakot siyang matunaw ang cake, kaya ipinadala niya ito sa convenience store. Inilagay ni Yanyu sa tabi ang cake, hinawakan ang kamay ni Anran, at sinabing sa mga araw na wala siya para sa business trip, pinag-isipan niyang mabuti ang mga sinabi niya noon, at ngayon, gusto niyang sabihin kay Anran, na ang pananatili sa tabi niya ay isang desisyon na matagal na niyang ginawa, at igagalang niya ang kanyang mga pagpipilian, maging ito man ay pagpapakasal o pagkakaroon ng mga anak. Sa mga araw na ito, napag-isipan na rin ni Anran ang lahat, gusto niyang makasama si Yanyu, anuman ang hirap. Pagkatapos, seryosong kinausap ni Yanyu ang kanyang ina tungkol dito, at sa wakas ay nakuha ang pahintulot nito. Si Anran naman ay ginamit ang kanyang personal na karisma at matagumpay na nakuha ang loob ng ina ni Yanyu. Pagkatapos ng insidente sa arcade noong araw na iyon, naging malamig si Bai Mengyao kay Huiying Jun at itinuring siyang parang estranghero. Kahit anong gawing panunuyo ni Huiying Jun, hindi siya pinansin ng kabilang panig, kaya labis siyang nawalan ng pag-asa. Ang dalawang taong nagmamahalan ay laging gustong magkadikit sa lahat ng oras at lugar. Sa hindi sinasadya, pumasok sila sa buhay ng isa't iisa ng mas malalim. Sila ay komportable na hayaan ang isa't iisa na tumanggap ng mga package at nais nilang ibahagi ang lahat sa isa't iisa. Mag-isang umuwi si Anran sa bahay ng kanyang mga magulang, na iwang nag-iisa si Yanyu. Matapos pag-isipan ng paulit-ulit, nagdesisyon pa rin si Yanyu na lumabas at bigyan ng sorpresa si Anran.
Ngunit nang makarating siya sa ibaba ng bahay niya, tinawagan niya si Andran ng paulit-ulit, ngunit hindi siya nasagot. Habang nag-aalala, nakita ni Yanyo ang isang tiyuhin. Nakita niyang nahihirapan ang tiyuhin sa paglalakad, kaya kusa siyang tumulong sa pag-akyat nito sa hagdan. Pagdating ni Andran sa bahay, agad siyang sinaway ng kanyang ina. Sinisisi siya dahil hindi siya makahanap ng boyfriend. Nang marinig ito, nagalit si Andran at sumagot na kung makahanap siya ng boyfriend ay magugulat ang kanyang ina. Lumingon ang ina ni Andran at nakita lamang ang kanyang minamahal na anak na babae na nakahiga sa sopa at nakatingin sa kisam na hindi man lang mukhang taong makakahanap ng boyfriend. Agad din siyang nagalit at pinilit si Andran na bumangon. Ang mga tunog ay narinig mula sa labas. Si Anhin ay tumayo upang tingnan. Laking gulat niya nang makita niya si Vit kasama ang kanyang ama na umuwi. Lumaki ang kanyang mga mata. Nabalitaan na si Vit ay 6 na taong mas bata kay Anhin. Sa simula ay hindi sang-ayon ang mga magulang ni Anhin sa dalawa. Ngunit si Vit, sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, ay nagtagumpay na baguhin ang saloobin ng mga magulang ni Anhin. Si Anhin ay nagtapat din sa kanyang ina. Sinabi niyang kahit mas bata sa kanya si Vit, napakagaling naman niya sa lahat ng aspeto. Minsan ay mas matanda pa nga sa kanya. Nang matapos magsalita si Anhin, gumaan ang loob ng kanyang ina. Nagkataon na, ipinalabas ang reality show ni Vit. Ang buong pamilya ay nagtipon sa harap ng Zihi, nag-i-enjoy sa masayang gabi. Mukhang may problema rin si Tun. Dati, si Venf Giao ay laging sinasadya o hindi sinasadyang inaaya siyang lumabas, ngunit ngayon ay ayaw na niya kahit ang normal na pakikipag-ugnayan. Subalit hindi naintindihan ni Vit, kailan pa naging ganito si Tun na nag-aalala sa saloobin ni Venf Giao. Nang makita niyang natigilan ang kausap ng ilang sandali, agad na naamoy ni Vit ang kakaibang amoy. Gusto ni Tun si Venf Giao. Sa pagtulak ni Vit, nagsimula ring magduda si Tun sa kanyang damdamin para kay Venf Giao. Ang kumikislap at nagtatagong damdamin na ito ay parang isang kuting na nagpapakirot sa puso ni Tun. Maingat lang niyang maaalala ang bawat pagtatagpo niya kay Venf Giao para malaman ang totoong iniisip niya. Ngunit sa pag-iisip niya ng paulit-ulit, wala pa rin siyang nakitang palatandaan. Sa kabilang panig, anuman ang gawin ni Venf Giao, hindi niya maiwasang maalala si Tun. Pagkatapos mag-ehersisyo, wala sa loob siyang nag-post sa social media, lihim na umaasa sa isang bagay. Hindi sinasadyang nakita ni Tun ang post ni Venf Giao habang siya ay nainip. Agad siyang nagising, dali-dali siyang naghanap ng palatandaan at pumunta sa boxing gifit ni Venf Giao. Nang makita niyang dumating talaga si Tun, labis na natuwa si Venf Giao. Ngunit hindi niya ito ipinakita at tinukso pa si Tun na hindi niya ito kalaban. Biglang lumiwanag ang isip ni Tun, nagpa siya siyang magsanay ng mabuti sa boxing para magbago ang tingin sa kanya ni Venf Giao. Pagkatapos ng ilang araw ng masigasig na pag-ensayo, may tiwala siyang nilapitan si Venf Giao, nanumpa na ipapakita niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit bago pa sila magsimula, nakasalubong nila ang isang walang hiya. Binangga siya nito, muntik nang matumba si Venf Giao. Ngunit ayaw nitong humingi ng tawad at naglaro pa ng bastos. Si Tun ay tumayo para protektahan si Venf Giao at nakipagsuntukan sa lalaking iyon sa ring. Pagkatapos nito, sa wakas ay naintindihan na nilang dalawa ang damdamin ng isag-iisa at natural na nagkasama. Nitong mga nakaraang araw, masasabing umaayon ang lahat sa kumpanyang The One and Only. Hindi lang nakahanap ng matamis na pag-ibig ang dalawang boss, kundi inakay rin nila ang lahat sa rurok ng kanilang karera. Mula nang makumpirma ang kanilang relasyon, hindi na nag-atubiling magpakita ng pagmamahal sina Tun at Venf Giao sa kumpanya na nagpakilig sa lahat. Si Anhin, sa kabilang banda, ay nagsasabing dapat may limitasyon ang pagmamahalan sa opisina. Ngunit siya mismo ay hindi mapigilang humiti ng palihim habang nakatingin sa kanyang telepono. Kaya naman, sa maliit na opisina ng kumpanyang The One and Only, madalas marinig ang hiyawan at tuksuhan. Nang makawala sa awkwardness ng unang yugto ng pag-ibig at pumasok sa yugto ng mainit na pag-ibigan, tila hindi imposible ang pagkakaroon ng pag-ibig at karera ng sabay at lalong naging abala ang buhay. Ang audiobook na sinalihan ni Vit sa produksyon ay nakatanggap agad ng pagtanggap mula sa maraming tagahanga, nakakuha ng maraming atensyon. Ngunit habang tumataas ang atensyon, kasabay nito ay ang mga tsismis at kontrobersya. May nagpost ng artikulo na nagbubunyag na ang audiobook na Liwanag ng Buwan na nakakabighani ay inilabas ng walang pahintulot ng may akda. Si Advanced Deathly ay labis na sumasakit ang ulo. Sinigurado na ng kumpanya ang bagay na ito dati, ngunit hindi inaasahang nagkaproblema pa rin. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tan Tan, ang may akda ng nobela, ay nagpost ng pahayag na nagsasabing wala siyang pinahintulutang anumang audiobook at pinupuna ang kumpanya ni Vit dahil sa paglabag sa copyright. Agad-agad, ang mga netizen na nakakita ng mainit na balita ay nagsimulang punahin ang paglabag sa copyright na ito. Ang totoo ay, ang partner na kumpanyang Aurora ay talagang bumili ng karapatan sa pag-adapt ng Liwanag ng Buwan na nakakabighani sa loob ng 5 taon. Ngunit sa proseso ng pagpapahintulot na may kinalaman sa maraming nilalaman, hindi pa sila nakapagsumite ng orihinal na dokumento na nagpapahintulot sa may akda ng nobela na i-adapt ito sa audiobook. Ang mas masakit sa ulo ay, sa kasalukuyan ay hindi makontak ng kumpanya ang taong namamahala ng Aurora at ayaw ding makipagkita ng may akdang si Tantan. Sa madaling salita, lumabag man o hindi sa copyright, hindi ito konektado
konektado sa third party, ang kumpanya ni Enfitbit. Ngunit ang baril ay tumatama lang sa nangungunang ibon, ang Aurora, ang partido na dapat managot para sa bagay na ito, ay nagtatago sa likod ng kumpanya ni Enfitbit. Tila sa isang iglap, ang mga bagay na may kaugnayan kay Anhin ay nailabas sa internet, kasama na ang pagbuboses niya para sa kanyang kasintahan sa kanyang bakanting oras. Kaya naman, maraming chismis ang lumabas sa internet na nagsasabing ang may-ari ng kumpanyang The One and Only ay umasa kay Enfitbit, nagdaan sa likod para makakuha ng investment at isang uri ng babae na umaakyat dahil sa lalaki. Mayroon ding naghinuha na marahil si Enfitbit ay kumapit sa isang mayamang babae, kaya siya sumikat sa mundo ng voice acting. Mayroon ding hindi kakaunting mga taong mahilig makialam na sumisigaw na umalis na si Enfitbit sa entertainment industry. Ang mga masasamang chismis na ito ay parang matatalas na kutsilyo na nagpapahirap sa paghinga ni Enfitbit. Sa huli ay bumagsak siya sa lupa, wala ng lakas. Si Anhin ay nagmamadaling pumunta nang makita ang balita at iniuwi siya. Gusto ni Anhin na aliwin si Enfitbit, ngunit hindi niya alam kung anong salita ang nakasakit sa kanya na bigla siyang ginawang sensitibong porcupine. Si Anhin ay walang magawa kaya bumalik na lang sa bahay. Hinayaan si Enfitbit na mag-isa at magpalamig. Maraming mga manlalaro ang nagsalita laban kay Enfitbit. Hinihingi na palitan ang voice actor ng kasamahan sa oras ng pahinga. Ngunit dahil man sa trabaho o personal na dahilan, hindi pa palitan ni Anhin si Enfitbit. Ang mga kasamahan sa kumpanya ng The One and Only ay sinuportahan din ang desisyon ni Anhin. Ang kumpanyang Lankidedi at Effie ay nagpasya na palitan si Enfitbit. Nang makita nila ang pagiging matigas ni Anhin, napilitan silang itigil ang pakikipagtulungan upang maiwasan ang issue. Si Tetsulan ay nanghihinayang na makita ang mga pinaghirapan ni Anhin na masayang, kaya siya mismo ang pumunta kay Enfitbit at pinayuhan siyang kusang loob na umalis. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, sa huli ay nagpasya si Enfitbit na tanggapin ang payo ni Eflan at kusang loob na umalis sa entertainment industry. Ngunit bilang kasintahan, nalaman lang ni Anhin ang balitang ito sa internet. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Enfitbit, ngunit wala na siya doon at hindi rin siya masagot sa telepono. Sa oras na ito, si Enfitbit ay nasa airport na. Ang kasamahan sa oras ng pahinga ay lalong nagugustuhan ng maraming manlalaro. Si Advance Day ay nakakuha rin ng maraming tagahanga dahil dito. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang tagahanga na naaalala si Enfitbit, umaasang makabalik siya. Bukas ay ang presentasyon, si Teflan ay medyo nag-aalala pa rin, kusa siyang nag-check ng report para kay Anhin. Sa gitna nito, tumawag ang kanyang anak na babae, nagtatanong kung kailan siya uwi. Sa mata ni Anhin, si Tekulan ay tila isang malakas na babae. Hindi niya inaasahan na ang isang makapangyarihang babae sa mundo ng negosyo ay magiging malumanay din. Ang mas nagulat pa sa kanya ay, si Ekhilan ay nag-iisang nagpapalaki ng kanyang anak na babae. Para kay Datsulan, hindi maiwasang hangaan siya ni Anhin. Para kay Datsulan, kay Anhin ay nakikita niya ang kanyang sarili ilang taon na ang nakalipas, matapang at handang kumilos, kaya labis niyang hinahangaan si Anhin at hindi rin niya maiwasang tulungan siya. Napakaraming pagbabago sa buhay, ang trabaho ang pinakasiguro, basta magsikap ka, maaga o huli ay magbubunga ito. Ikinuwento rin ni Ekhilan kay Anhin ang tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Enfitbit, umaasa na makakaabot siya sa bagong antas. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Enfulan, malalim ang naging pag-iisip ni Anhin. Pauwi na siya, tinatanggal ng mga manggagawa ang poster ni Enfitbit sa bus. Nang makita ang poster na tinanggal, nakaramdam si Anhin ng bahagyang pagkabigo. Marahil ay talagang mahirap na magkaroon ng pag-ibig at karera ng sabay. Ganyan talaga ang buhay, habang iniisip ng isang tao kung paano gawing perpekto ang lahat, patuloy siyang nakakaranas ng mga hindi inaasahang hadlang. Hindi pa nakakabawi si Anhin sa sakit ng breakup, ang laro ay inatake na ng hacker. Ginagamit ng kalaban ang pagwasak ng laro bilang banta, nag-i-extort ng 200,000 yuan mula sa kasamahan sa oras ng pahinga. Matagal na nag-isip si Anhin, nagpasya siyang makipagsapalaran, agad na itinigil ang serbisyo at hindi susuko. Ngunit ang kumpanyang Lankidede ay isang investment company, hindi nila kayang panoorin na masira lang ang kanilang proyekto. Sa ganitong sitwasyon, pansamantalang kailangan umalis si Anhin sa kumpanyang The One and Only. Pinalibutan ng lahat si Anhin, nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Pinagtanggol ni Gisi Advent Giao si Anhin, sinisisi ang kumpanyang Lankidede sa paghila ng tulay pagkatapos dumaan. Sa pag-iisip na ang kasamahan sa oras ng pahinga ay ipapasa kay E. Antun para pamahalaan, hindi maiwasang mag-alala si Gisi Advent Giao. Si A. Antun naman ay walang tiwala sa sarili. Pilit nang umiti si Anhin at dahan-dahang tinapik sa balikat si Gisi Advent Giao. Inutusan siyang panatilihin ang kumpanyang The One and Only kasama si E. Antun. Dati, laging abala si Anhin, umaasang magbakasyon para makatulog ng matagal. Ngunit ngayon na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa trabaho, nakaramdam siya ng kakaiba. Nang aabutin na niya ang telepono para mag-order ng pagkain, bigla namang dumating ang kanyang ama. Ang kanyang ama mismo ang nagluto ng mga paborito niyang pagkain. Kahit hindi siya madalas mag-online, alam ng kanyang ama ang nangyari kay Anhin. Mahinahon niyang hinaplos ang buhok ni Anhin na para bang gusto niyang ilipat sa kanya ang lahat ng sikat ng araw. Nang makita ang likod ng kanyang ama na umaalis, tila biglang may naunawaan si Anhin. Noong bata pa siya, inisip niya na ang mga pakpak ng kanyang mga magulang ay mga tanikala at nagpumilit siyang maging malaya. Ngunit hanggang sa siya ay pabagsaki ng malupit na realidad, napagtanto niya na ang kanyang mga magulang ay laging nasa likuran niya, nagpoprotekta sa kanya. Pagkatapos na nakaraang pangyayari,
pa siya si Viet na umalis sa entertainment industry. Nagkataon, isang kaibigan na gumagawa ng animation ang nakabalita tungkol dito, kaya inanyayahan siyang sumali. Walang tiwala sa sarili si Viet, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ng kaibigan. Ngunit ang kaibigang iyon ay mapilit, tila hindi narinig ang sinabi ni Viet at nagdesisyon mag-isa tungkol sa kanilang collaboration. Nang hindi na siya nagre-record, naramdaman ni Viet na tila laging may bakanting oras sa kanyang buhay, walang makausap at walang nakikinig. Ang kanyang boses dati ay ang espesyal na boarding pass niya para makapasok sa bawat sulok ng mundo. Ngunit ngayon, sarado na ang personal na daanang ito at pakiramdam niya ay wala na siyang mapupuntahan. Nagbago ng syudad, nagbago rin ang pamumuhay, ngunit tila walang silbi ang lahat. Ang insomnia at pagiging tulala sa gabi ay tila hindi na mapapagaling. Mas nakakatakot pala ang nagkaroon kaysa sa hindi nagkaroon. Dahil sa pagpupursige ng kaibigan, pumasok pa rin si Viet sa animation studio. Ang mga kasamahan naman sa studio ay sumasakit ang ulo dahil sa pag-unlad ng animation film. Pumasok si Viet na parang sariwang hangin na humihip na nagpakalma sa mga kunot sa kanilang mga mukha. Si Him, tila naging die-hard fan ni Viet. Ang kakayahan sa trabaho ni Viet ay hindi na kailangang pag-usapan. Mabilis niyang nakuha ang ritmo ng animation film at matagumpay na natapos ang voice acting work para sa araw na iyon. Ngunit tila nagkaproblema ang studio, ang dalawang voice actor ay biglang nagkansela sa oras na ito. Nang marinig ni Viet ang balita, hindi niya maiwasang isipin si Anhin. Marahil dahil sa lakas ng suporta ni Anhin sa kanya, kusa siyang nag-alok na siya na lang ang magboses sa natitirang mga karakter. At napatunayan na may kakayahan talaga si Viet para dito. Pagkatapos ng buong araw ng trabaho, pinuri ng mga kasamahan sa studio si Viet at labis na nagpasalamat sa kanyang napapanahong tulong. Si Him naman ay lalo pang nahumaling. Matapos ang lahat ng pagsisikap ng lahat, sa wakas ay natapos ang animation film. Sabay-sabay silang naghapunan, nagkwentuhan at masaya ang kapaligiran. Isang babae ang biglang nagtanong, Viet ba ay sobrang sikat sa mga babae noong kolehiyo? Hindi pa nakakasagot si Viet, mabilis na nagsalita ang kanyang dating kaklase at sinabing, noong kolehiyo, ang dami ng love letters na natanggap ni Viet ay sapat na para mangawit ang kanyang kamay. Ngunit noong panahong iyon, gusto ni Viet na mapag-isa at lalo na siyang gustong pumunta sa library. Pinuto ni Him ang dating kaklase, nagtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Viet. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Viet at tumayo para umalis. Ang ulan na parang bumubuhos ay parang libu-libong karayom na tumagos mismo sa puso ni Viet na nagpahinga sa kanya. Ang kanyang isip ay nababalutan ng ulap, si Viet ay parang isang patay na naglalakad sa ulan. Hinahayaan ang mga patak ng ulan na walang tigil na bumabagsak sa kanya. Isang babae na may dalang payong ang dumaan, marahil dahil sa matinding pagkamis, marahil dahil sa ulap na nagtatakip sa paningin. Nagkamali si Viet na akalain siyang si Anhin. Nang makita ang mukhang estranghero, lalo pang nakaramdam ng pagkabalisa si Viet. Ang kanyang kaluluwa ay tila sumusunod sa likod ng babaeng iyon at lumalayo. Kahit na lumabas si Him, hindi niya ito mahila pabalik sa realidad. Naiinip si Anhin, kaya kinuha niya ang kanyang notebook at binura ang mga nakumpletong plano. Ngunit nang huminto ang pen sa ika-25, bigla siyang natigilan. Dahil sa araw na iyon, may date sana sila ni Viet. Ang puso nakakakalma lang pagkatapos ng ilang araw ng paglilinis, ay muling binagyo ng damdamin. Nahirapan siyang huminga, kaya nagpalit siya ng damit at lumabas para mag-jogging. Habang nagjo-jogging, lumakas din ang hangin, humihihip sa tainga ni Anhin. Walang tigil ang pagpatak ng pawis, binabasa ang kanyang damit. Humihingal si Anhin, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makita ang mukha ni Viet sa kanyang isip. Maaari lang siyang magsikap na tumakbo, sinusubukang hugasan ng pawis ang damdaming ito. Ngunit habang tumatakbo siya ng mas mabilis, lalong naging malinaw ang damdaming ito. Sa huli, hindi na siya makatakbo, tumigil siya at dinama ang hininga ng kalikasan. Ginaya niya ang ugali ni Viet, itinaas ang telepono para i-record ang tunog ng kalikasan sa oras na iyon. Bagamat wala na siya sa kumpanya, hindi pa rin mapakali si Anhin tungkol sa lahat ng nangyayari doon. Nang marinig na inatake ng hacker ang kasamahan sa oras ng pahinga, kumilos si Anhin. Pagkatapos ng ilang araw ng masusing pag-iisip, bigla niyang naisip na baka ito ang unang hakbang ng kade para bilhin ang kanilang kumpanya. Sa harap ng diretsahang pagtanggi ni Viet, medyo nagalit si Him. Kung wala siyang girlfriend, bakit niya siya tatanggihan ng ganito? Nang makita si Viet na tahimik, agad na naintindihan ng matalinong si Him na para kay Viet. Kahit naghiwalay na sila ng babaeng iyon, sa puso niya, girlfriend pa rin niya iyon. Sa pagkaalam nito, naiinis pa rin si Him. Kung mahal na mahal ni Viet ang babaeng iyon, bakit siya nagtago rito? Nga, bakit siya narito? Hindi rin alam ni Viet. Sa panaginip, magkatabi sina Anhin at Viet, masayang pinapanood si Viet sa GI. Ngunit ang panaginip ay panaginip lang, nagising si Anhin at nakitang walang tao sa tabi niya, naiwan lang ang ingay mula sa GI. Biglang nakaramdam ng pagkawalang laman ang kanyang puso. Nagbuntong hininga siya, at nang magpapahinga na sana
na siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bitun. Nang malaman niyang iniimbestigahan ni Anhin ang mergers and acquisitions history ng KADE sa loob ng nakaraang 10 taon, pinayuhan siya ni Bitun na limitahan ang pag-ungkat sa bagay na ito dahil hindi ito makakabuti sa sinuman. Hindi ba alam ni Anhin ang prinsipyong ito? Sadyang napakalapit na niya sa katotohanan at basta mahuli lang ang utak sa likod nito, kahit para sa kanya o sa buong industriya o maging sa landgid, ito ay makakabuti at hindi makakasama. Kahit papansamantalang isakripisyo ang kasamahan sa oras ng pahinga, lubos na nagtitiwala si Anhin, gagawin niyang sulit ang sakripisyong ito. Nang makita si Anhin na ganoon katigas, hindi na siya pinayuhan pa ni Bitun at iginalang ang kanyang desisyon. Sa pagkakataong ito, biglang naramdaman ni Anhin na si Bitun ay maituturing ding normal na tao. Kahit nagtago sa pinakamalalim at pinakaliblib na lugar, hindi pa rin makalimutan ni Enfit si Anhin at walang kamalay-malay na tinitingnan ang balita tungkol sa kanya. Binuksan niya ang social media ni Anhin at sa loob ay ang mga tunog ng kalikasan na nakolekta niya. Naalala pa niya na sinabi ni Anhin dati na gusto niyang maranasan ang kanyang sariling superpower. Kaya naman, bumalik sa kanyang isip ang mga masasayang alaala. Ngunit habang mas matamis ang alaala, lalo namang nakaramdam ng pagkabalisa si Enfit. Sa oras na ito, nagpadala ng mensahe si Antun na nagkukwento sa kanya tungkol kay Anhin at sa kasamahan sa oras ng pahinga. Natagpuan ni Enfit ang kanyang direksyon, agad siyang nag-impact para hanapin ang babae sa kanyang puso. Nagtagumpay ang animation film na Asul na Ibon, maraming tagahanga ang nakakilala na ang boses sa loob ay kay Enfit. Narinig ni Anhin ang pamilyar na boses at walang kamalay-malay siyang pumunta sa bahay ni Enfit. Habang naglilinis, hindi sinasadyang nakita niya ang comics na bituing kasintahan na nakatago ng maayos sa ilalim ng unan. Nakasulat dito ang pangalan ni Anhin. Binuklat ni Anhin ang bituing kasintahan at nakita niya ang isang bookmark sa loob. Bigla niyang naalala na noong kolehiyo, nakipagpalitan siya ng sulat sa isang estranghero na may parehong interes gamit ang maliit na bookmark na ito. Sa pagkakataong ito, biglang may narinig na tunog mula sa labas. Tumayo si Anhin at lumabas para tingnan at nakita niyang nakabalik na pala si Enfit. Itinaas niya ang comic sa kanyang kamay at hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi pala alam ni Anhin na matagal na siyang kilala ni Enfit at matagal na siyang itinatago sa puso ng isang tao. Niyakap ng mahigpit ni Enfit si Anhin at sinabing matagal na niya itong kilala. Noong panahong iyon, pakiramdam niya ay napakalayo ni Anhin at hindi siya naglakas loob na lumapit kaagad. Pagkaraan ng maraming taon, naglakas loob siyang lumapit sa babaeng matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Pagkatapos makilala si Anhin, nagsimulang umasa si Enfit na makapunta sa paaralan, sa stadium, sa classroom, sa library, naghahanap ng bawat posibilidad na makita si Anhin. Ang dalawang paralel na linya ay hinding-hindi magtatagpo kapag nagtagpo sila sa isang punto. Sigurado na ang isa sa dalawang linya ay nagbago ng direksyon, nagbago ng trajectory. Nang makita ang matatag na kumpiyansa ni Anhin, biglang may naunawaan si Enfit. Kaya naman, nagsimula siyang gayahin si Anhin, sinusubukang hanapin ang sarili niyang direksyon. Pagkaraan ng maraming taon, marahil dahil sa kawalan ng karanasan sa muling pagkikita pagkatapos ng matagal na pagkakahiwalay, kaya medyo nailang si Enfit nang makita si Anhin ulit. Hindi niya alam kung mayroon pa ba ang lihim na pag-ibig niya, hindi niya alam kung siya pa rin ba ang babaeng nasa kanyang alaala. Ngunit ang sigurado ay ang pagkikita na ito ay magsisimula ng isang bagong kwento. Dati, laging nalilito si Enfit kapag may problema, iniisip niya na ang pag-alis sa syudad na ito ay para protektahan si Anhin, ang pagbitaw sa pag-ibig na ito ay para tulungan siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Hanggang sa makita niya ulit si Anhin, naintindihan ni Enfit na mas matatag siya kaysa sa inaakala niya. Gaano man katagal siyang umalis, nandoon lang siya. Hindi sinasadyang nakita ni Enfit si Kiresdu. Aakyat sana siya para bumati nang makita niya si Trukin ng KADE na lumabas. Nagmamadali siyang nagtago sa dilim, maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalawa sa labas ng pinto. Magkalapit ang dalawa, tila magkakilala. Agad na kinunan ni Inisa ng litrato ang dalawa at ipinadala kay Anhin. Lalo pang nakumbinsi si Anhin na tiyak na may kinalaman ito sa KADE. Ang kasamahan sa oras ng pahinga ay hindi lang ang nag-iisang laro na inatake ng hacker. Agad na pinuntahan ni Anhin at Antun si Tires ng isa pang game company para alamin ang sitwasyon. Labis na galit si Tires. Pinayuhan si Anhin na huwag nang maghintay na may sumagip sa iba at dapat siyang maging matatag hanggang sa huli. Noong nakaraan, naghirap ang pangkat ni Anis Chen sa loob ng 5 taon at nang salakayin ng hacker ang laro dahil sa kakulangan ng kumpiyansa, pinili nilang umasa sa isang malaking kumpanya. Sa una, inakala nilang magtatamasa sila ng lilim sa ilalim ng isang malaking puno, ngunit ang kinalabasan ay napunta sila sa lungga ng lobo. Ang resulta ng pag-aaral ng laro ng pantasyang mundo ay umani ng maraming papuri at usapan. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 araw ng paglabas, inatake at kinikila ng hacker ang laro. Hindi nakayanan ng pangkat ni Anis Chen na manlaban, kaya napilitan silang umasa sa Keishi City. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 buwan, misteryoso silang pinaalis sa laro. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang ginamasa ng lamig si Ho Antuan Antun. Maswerte dahil hindi siya sumang-ayon na ibenta ang kumpanya sa Keishi noon. Si Anhin naman, mula sa mga salita ni Anis Chen, lalong nakasiguro na ang tungkol sa hacker ay gawa ni Zhao Giant Trukin. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pa ring malinaw na ebidensya para ibunyag siya. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay dumating na si Chen Ruiti Refdu.
Matamang nagtanong si Anhin tungkol sa dahilan ng kanyang pag-alis sa trabaho. Umaasang kusa niyang sasabihin ang totoo. Matagal na nanahimik si Chen Rui Tfdu. Sa huli ay nagsalita rin. Sinabi niya kay Anhin na wala siyang ginawang anumang pagkakamali sa kumpanya. Nagtiwala si Anhin sa kanyang mga sinabi at nakiusap pa sa kanya na kung mayroon siyang anumang impormasyon na kailangang malaman, kailangang sabihin niya ito sa kanya. Hindi alam kung gaano katagal. Sa wakas ay nagdesisyon si Chen Rui na sabihin ang totoo. Sa simula, hinikayat ni Zhao Jiantrukin si Chen Rui na pumunta sa Keishi Wushuang City Song na kumpanya at sinabing pagkatapos ng pagkuha, kailangan ang kanyang sariling tao sa pangkat. Naniniwala si Chen Rui dito. Iniisip na ginawa ni Zhao Jian ang lahat ng iyon para sa pagkuha. Hanggang sa inatake ng hacker, doon lamang nakita ni Chen Rui Tfdu ang tunay na mukha ni Zhao Jiantrukin. Pagkatapos, hiniling ni Zhao Jian kay Chen Rui na nakawin ang mga materyales ng kumpanyang Keishi Wushuang City Song. Ngunit tinanggihan niya ito. Ang totoo, gusto lamang ni Chen Rui na makagawa ng sarili niyang laro. Ngunit sa Keishi City ay palaging walang pagkakataong magpakita. Nang makarating siya sa kumpanyang Keishi Wushuang, doon niya nakita ang pag-asa, kaya nagdesisyon siyang sabihin ang totoo. Sa kabilang banda, ang kumpanya ay orihinal na gustong makipag-ayos sa Nanjigo ang Namti Kwang. Ngunit alam ng mga tao ng Nanjigo ang na sila ang nagkamali. Ngunit mariin pa rin silang nagsampa ng kaso. Ayaw makipag-ayos. Ang ganitong uri ng kaso ay napakahirap labanan at ang Nanjiguang ay isang matagal ng kumpanya ng copyright. Kung magpapatuloy pa ito, magiging isang nakamamatay na dagok ito sa kumpanya. Yan Yu Dinsetvit ay medyo nag-aalala at sa sandaling iyon ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, ang mga komento sa internet ay hindi na masakit tulad ng dati at ang mga tunay na tagahanga ni Yan Yu ay matagal nang naghihintay sa kanya. Anhin ay naramdaman na dumating na ang oras para bumalik si Yan Yu. Ngunit ang puso ni Yan Yu ay tila nasaktan ng malalim ng nakaraang pangyayari. Hindi naglakas loob na maniwala na may taong talagang naghihintay sa kanya. Lumapit si Anhin, niyakap ang liig ni Yan Yu, pinuri siya bilang ang general na nagpapagaan ng kaluluwa ng lungsod. Kung hindi siya babalik, malalanta ang mga kaluluwang iyon. Ang totoo, hindi pinapansin ni Yan Yu Dinsetvit ang mga pamumuna sa internet. Nag-aalala lang siya na hindi na gustong pakinggan ng kanyang mga dating tagahanga ang kanyang boses. Inilipat ni Yan Yu ang mga tanim sa balkonahe, nagtatago sa likuran at bumubulong sa sarili, tila nagsasanay kung paano mag-propose kay Anhin. Ngunit pagkasabi pa lang niya, naramdaman niya ring katatawanan ito. Lumabas na si Anhin mula sa silid, nakita ang hangal na hitsura ni Yan Yu, kaya naguluhan siya. Inimbitahan ng kumpanya si King Tantan, ang may akda ng mapang-akit na buwan GS80 Renf Denfni, upang linawin ang pinagmulan ng pangyayari at taos pusong humingi ng tawad. Hindi rin naman si King ay isang taong hindi nakakaunawa. Nakita niya ang sinseridad ng kumpanya at ni Yan Yu Dinsetvit, kaya pumayag siyang makipag-ayos at pinayuhan pa sila na sa susunod ay kailangang bigyang pansin ang issue ng copyright. Tumingin si Yan Yu sa malayo. Ang kalangitan ay asul at ang araw ay mainit. Napakagaan ng kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, binaril na ni Anhin ang unang putok laban sa Keishi City. Ngunit hindi kayang talunin ng dalawang kaalyado ang isang matagal ng kumpanya tulad ng Keishi. Kaya, naghati sa trabaho ang mga kasamahan. Isang grupo ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kumpanyang nasaktan din ng Keishi tulad ng kasintahan sa libreng oras gift trade Tigyan. Isang grupo ang nanatili sa kumpanya upang ayusin ang laro, naghahanda para sa muling paglulunsad sa hinaharap. Lahat ay punong-puno ng sigasig at ang trabaho ay naging medyo maayos, ngunit marami ring mga taong nag-aatubili at hindi makapagdesisyon. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Anhin. Umasa siya sa kanyang kakayahan at nakakuha ng suporta mula sa maraming kumpanya. Pagkatapos ng buong araw ng pagiging abala, sabik na pumunta si Yan Yu Dinsetvit sa krus upang sunduin si Anhin at binuhat pa siya pauwi. Si Ho Antuan naman. Pagkatapos ihatid si Anhin, hindi rin nakatulog ng mapayapa at agad na sinundo si Bai Mengjiao habang si Ho Antuan ay bumibili ng tubig. Hindi sinasadyang natuklasan ni Bai Mengjiao ang isang regalo. Labis siyang natutuwa. Hindi niya inakala na sa gitna ng abala ni Ho Antuan, nagkaroon pa rin siya ng oras upang bumili ng regalo para sa kanya nang makita na hindi pa rin bumabalik si Ho Antuan. Maingat na binuksan ni Bai Mengjiao ang kahon ng regalo. Nakita ang isang napakakintab na diamanteng singsing. Tuwang-tuwa siya at naramdaman na ito na ang proposisyon ng kasal ni Ho Antuan para sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang kagalakan, ibinalik ang singsing sa kahon, dahan-dahang hinaplos ang buhok at pinaalalahanan ang sarili na kumalma. Sina Anhin at Yan Yu Dinsetvit ay nakahiga sa sopa. Nag-i-enjoy sa kanilang pribadong sandali nang biglang makaramdam si Anhin ng matinding sakit ng tiyan. Nahihiya siyang tumakbo sa banyo at nagmamadaling tumawag kay Bai Mengjiao. Medyo nahiya si Anhin, hindi niya talaga kayang maglabas ng sama ng loob sa bahay ni Yan Yu. Bukod pa rito, kakapasok lang ni Yan Yu ng alok na manirahan kasama siya. Ngunit hindi naintindihan ni Bai Mengjiao ang pag-aalinlangan ni Anhin. Naisip niya na magkasama na ang dalawa at ang pananakit ng tiyan ay napaka-normal at hindi kailangang mahiya talaga. Ngunit hindi maintindihan ni Anhin kung dapat ba siyang sumang-ayon na lumipat at manirahan kasama si Yan Yu Dinsetvit o hindi tungkol sa isyong ito. Si Bai Mengjiao bilang isang tagalabas ay natural na hindi makakatulong kay Anhin na magdesisyon. Maaari lang siya magtanong pabalik sa kanya kung ano talaga ang nasa isip niya. Sumasakit ang ulo ni Anhin at maaari lang siyang magtanong kay Yan Yu kung nasa yugto na ba sila ng pagsasama. Si Yan Yu naman ay napakakalmado.
dahil nakita na niya ang hitsura ni Anhin na nagwawala noong nalalasing at kilala rin niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, walang dapat alalahanin sa ilalim ng paghihikayat ni Yan Yu Dinfitfit. Sa wakas ay pumayag si Anhin, ngunit nang talagang magkasama na sila, medyo nahihiya pa rin siya. Opisyal na itinatag ang Anti-Cyber Attack Alliance bilang isa sa mga biktima ng cyber attack at siya ring tagapagtatag ng alyansa. Nagsalita si Anhin sa harap ng kamera. Nanawagan sa lahat ng mga apektadong kumpanya na sama-samang tumayo laban sa paggamit ng mga cyber attack method para sa illegal na negosyo upang protektahan ang cybersecurity. Tungkol naman sa malisyosong pag-atake na dinanas ng mga sumali na miyembro, pumasok na rin ang pulisya sa investigasyon. Naniniwala na malalantad din ang katotohanan sa madaling panahon. Sa isang iglap, naging maingay ang usapan sa internet. At mula sa mga salita ni Anhin ay nahulaan din ng lahat na ang nasa likod ng lahat ng ito ay tiyak si Zhao Giant Ryuki ng Keishi City. Pagkatapos maitatag ang alyansa, maaari na ring bumalik si Anhin sa kumpanyang Keishi Shuang City Isong. Sa pagkakataong ito, dala niya rin ang isang matandang kaibigan, si Chen Rui Refdu. Tiningnan ni Anhin ang grupong larawan ng lahat sa kanyang telepono. At ang kanyang isip ay hindi maiwasang lumipad pabalik 4 na taon na ang nakalipas. Noon, nabuo na sa isip ni Anhin ang ideya para sa larong kasintahan sa libreng oras gift tray, bigyan Ngunit mag-isa lang ay hindi niya matatapos ang larong ito, kaya nag-recruit siya ng mga talento at unti-unting itinatag ang kumpanyang Keishi Shuang CGE Song tulad ngayon. Sa simula, maliit na grupo lang ang binuo niya at nagtatrabaho pa rin sa ilalim ng nakatatandang estudyanteng babae. Pagkatapos makumpirma ang plano para sa kasintahan sa libreng oras gift tray, bigyan kasama si Zhang Feng P. Renfeng, isang programmer. Napakakumpiyansa ni Anhin na nag-ulat sa nakatatandang estudyanteng babae, ngunit tila walang interes ang nakatatandang estudyanteng babae sa proyektong ito. At sinabi pa ngang ang ideya ni Anhin ay puro pangarap lang at walang halaga sa komersyo. Sa sandaling ito, si Tian Xin Ise, na bago pa lang sa kumpanya dahil nagkamali sa klase ng kape. Sa nakatatandang estudyanteng babae, kaya tiningnan lang siya. Naawa si Anhin, kaya inimbitahan niya si Tian Xin Ise na sumali sa kanyang grupo. Nagtrabaho ng husto ang grupo araw at gabi. At sa wakas ay nakagawa ng modelo para sa kasintahan sa libreng oras gift tray bigyan Ngunit ang nakatatandang estudyanteng babae ay hindi pa rin kinikilala ang proyektong ito at hindi rin siya nagplanong mamuhunan dito. Ang lahat ay labis na nasasaktan ngunit hindi alam kung paano ito gagawin. Nag-isip ng paulit-ulit si Anhin at nagdesisyon na siya na lang ang gagawa. Determinado siyang paunlarin ang kasintahan sa libreng oras. Ang lahat ay punong-puno rin ng sigasig. At nagdesisyon na makipagsapalaran kay Anhin mula sa wala. Sa parehong party na iyon, hindi sinasadyang nakilala ni Anhin si Ibang Ibians na nagtatrabaho bilang isang server. Sa restaurant, sa harap ng imbita ni Anhin, sa simula ay medyo nagduda pa si Ibang Ibian. Hindi sumang-ayon, hindi rin pinilit ni Anhin at agad siyang naghanap kay Ho Antuan Iantun. Nang hiram ng pera sa kanya para sa pagsisimula, kaya nakamit ang kumpanya tulad ngayon. Nagkataon, nang bumili si Anhin ng computer, nakita niya ulit si Ibang. Mahilig si Ibang sa pagpinta, ngunit mahirap ang buhay. At naantig siya sa sinseridad ni Anhin at sa wakas ay sumali sa maliit na grupong ito. Sa gayon, na may mabuting pag-asa at punong-puno ng sigasig, opisyal na itinatag ang Keishi Shuang CGE Song. Kahit na ilang taon pa lang itinatag, ang pagmamahalan sa pagitan ng lahat ay hindi mapagdududahan. Kahit may nag-alok ng mataas na sweldo para hikayatin sila. Ngunit matindi silang tumanggi. Sa kabilang banda, ang video na nagpapakita ng pamimilit ng film crew kay Yan Yu Dinfitfit na magsalita at gumawa ayon sa script ay naibunyag sa internet. Kaya nagpalit ng direksyon ang lahat at pinuna ang walang katarungang pagiging dominante ng film crew. Nang makita ni Yan Yu ang mga komento ng mga netizen, malaki ang ginhawa na naramdaman niya. At naramdaman na paunti-unting bumubuti ang mga bagay. Kamakailan, palaging iniisip ni Anhin na wala talagang perpekto sa mundong ito. Ang magkasama ang dalawang tao ay kailangang tanggapin ang hindi pagiging perpekto ng isa-ki-isa. At pagkatapos ay maglakbay at lumaki ng magkasama. Marahil ito ang pinakamahalagang bagay. Nang kasintahan sa libreng oras gift tray Fijian Ethi. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Anhin, hindi napigilan ni Yan Yu Dinfitfit na itaas ang kanyang hinlalaki. Pinuri si Anhin na napakagaling magsalita. Ngunit direktahan din niyang sinabi na hindi na siya babalik sa pagdadub. Hinawakan ni Anhin ang kamay ni Yan Yu, dahan-dahang inalog sa hangin at nagmaang-maangan sa kanya. Nang makita na hindi pa rin siya sumasang-ayon, itinulak siya ni Anhin, anuman ang mangyari. Kailangan niyang magdub. Madalas sinisisi ng mga babae ang kanilang mga kasintahan na hindi sapat ang kanilang pagiging espesyal at hindi rin sapat ang pagiging romantiko. Ngunit marahil ay naisip na rin nila. Ngunit ang kanilang imahinasyon ay talagang limitado at hindi nila ito napagtanto. Nakaisip si Ho Antuan Iantun ng 3 plano para sa proposisyon. Ang isa ay romantikong estilo. Ang pangalawa ay eleganteng estilo. Ang pangatlo ay nakakatuwang estilo. Ngunit naramdaman ni Yan Yu Dinfitfit na hindi maganda ang alinman sa mga plano nang marinig ang mga salitang ito. Labis na hindi sumang-ayon si Ho Antuan Iantun at nagsimulang detalyadong ipakilala ang kanyang plano. Matapos ang investigasyon ng pulisya, ang tunay na mukha ni Zhao Giant Ryukin ay sa wakas ay nalantad sa publiko. Ang mga pangkat na inataka niya ay sa wakas ay nalinis ang pangalan at ang kumpanya ni Jiang Shan Adex ay nawala na rin ang mga nakaraang masamang chismis. Tapos na ang lahat, pinayagan na ring muling ilabas ang kasintahan sa libreng oras gift tray bigyan Nagtipon ang lahat. Nakahinga, nakatitig sa screen ng computer nang makita ang larawan ng kasintahan sa libreng oras na lumabas ang lahat
ay naghiyawan sa tuwa, masaya dahil natupad ang kanilang pangarap, masaya dahil hindi sila sumuko noon. Ngayon, inihatid ni Ho An-tuan i-Antun si Bai Mengjiao and Giao sa bahay. Ito ang unang pagkakataon na pumunta si Bai Mengjiao sa bahay ng mga magulang ni Ho An-tuan at hindi niya maiwasang kabahan. Natatakot siya na hindi siya gustuhin ng mga magulang ni Ho An-tuan at natatakot siyang hindi siya magpakita ng maayos. Sa ilalim ng paghihikayat ni Ho An-tuan, pumayag siya. Ngunit pagdating sa pintuan, gusto na niyang sumuko. Inamo at nilinlang ni Ho An-tuan at sa wakas ay inilahad si Bai Mengjiao sa harap ng kanyang mga magulang. Pagpasok pa lang sa bahay, bumagsak ang mga talulot ng bulaklak mula sa kisame. At ang mga magulang ni Ho An-tuan ay marangal na bumaba mula sa hagdan. Ang nanay ni Ho An-tuan ay labis na natutuwa, hinawakan ang kamay ni Bai Mengjiao si Van Giao at walang tigil na pinupuri siya. Ngunit bago pa man makapagsalita ng ilang pangungusap, nag-away na ang mga magulang ni Ho An-tuan i-Antun, determinadong magtalo sa harap ni Bai Mengjiao. Nang makita ito ni Ho An-tuan, bago pa man lumaki ang apoy, nagmadali siyang umupo sa tabi ni Bai Mengjiao at mahigpit na tinakpan ang kanyang kamay. Si Yan Yu Deng-sit-vit ay tumatanggap ng isang proyekto para sa publiko, determinadong tulungan ang mga batang may kapansanan sa paningin na manood ng pelikula. Upang mas maunawaan ang mga batang ito, pumunta sina Yan Yu at Anhin sa espesyal na paaralan. Nang makita ang isang bata na nakikinig sa kartoon na The Bluebird Jili Chimsan, agad silang lumapit upang makipag-usap. Dati, nagdub si Yan Yu para sa The Bluebird, kaya masinsinan niyang ipinakilala ang kartoon na ito sa bata. Nang marinig ng bata ang usapan ng dalawa, hinulaan niya na magkasintahan sila, kaya tinanong niya sila kung sila ba ay magpapakasal sa hinaharap. Nang marinig ang tanong na ito, pareho silang nanahimik dahil sa pagkapahiya. Pag-uwi, tiningnan ni Yan Yu Deng-sit-vit ang diamanting singsing sa kanyang kamay. Hindi pa rin siya makapagdesisyon kung paano niya talaga ipoproposisyon si Anhin pagkatapos mag-isip ng paulit-ulit. Sa wakas ay nakaisip siya ng ideya. Pagkagising pa lang, magkatabi na silang nakatayo sa harap ng salamin at naghihilamos. Ngunit biglang huminto si Yan Yu, tumingin kay Anhin at nag-alok ng proposisyon sa kanya. Nang makita si Anhin na natigilan sa kinatatayuan, agad na kinuha ni Yan Yu Deng-sit-vit ang singsing mula sa kanyang bulsa at mabilis na isinuot sa kamay ni Anhin. Nagising si Anhin at bago pa man makapagmumog, nagmamadali siyang nagsabi ng pagkatapos. Nagpatuloy silang maghilamos na parang walang nangyari. Sa araw ng public film showing, inakay ni Yan Yu si Anhin sa entablado. Ginamit niya ang kanyang mahinahong boses at masiglang wika upang ikwento sa mga batang may kapansanan sa paningin ang kwento sa kartoon. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Yan Yu, tila nakikita ng mga bata ang mga imahe sa kartoon at lalong nalulunod sila sa daloy ng kwento. Tahimik na tiningnan ni Anhin si Yan Yu na may ngiti ng pag-alo na nakikita sa kanyang mukha. Dahan-dahang dumilim ang langit, bumaba si Anhin sa hagdan na nakasuot ng puting damit pangkasal at sandalya. Masaya siyang naglakad patungo sa gitna ng damuhan, ngunit walang tao doon. Ang pag-aalala, takot at sindak ay bumalot sa kanyang puso at biglang nahirapan si Anhin sa paghinga. Marahil ang pakiramdam ng hirap sa paghinga na ito ang nagbalik kay Anhin sa realidad. Siya ay hinihingal at nang makita si Yan Yu Deng-sit-vit na dumating, agad siyang kumapit ng mahigpit sa kanya. Maaga sa umaga, dumating sina Ho An-tuan i-Antun at Bai Mengjiao sa bahay upang sunduin ang dalawa para sa pagsubok ng damit pangkasal. Nang makita na kalmado sila, sina Ho An-tuan at Bai Mengjiao ay naligalig at nagmamadaling sinabihan ang dalawa na magpalit ng damit at lumabas. Sila ay nag-ikot-ikot sa tindahan ng damit pangkasal, tumingin hanggang sa sumakit na ang mata nila nang makita si Anhin na masayang sumusukat ng damit pangkasal. Hindi napigilan ni Bai Mengjiao Giao ang mamangha. Parang kahapon lang, bigla siyang tinawag ni Anhin. Sinabing gusto niya ang kanyang pintura. Ngunit sa isang kisap mata, papasok na si Anhin sa palasyo ng kasal. Sa parke, nakasuot si Anhin ng puting damit pangkasal at si Yan Yu Deng-sit-vit ay nakasuot ng eleganting suit. Ang dalawa ay magkatabi at mukhang napakagandang pares. Dahan-dahan silang tumakbo kasama ng hangin, nakatingin sa malayong hindi tiyak na direksyon na may pananabik na tingin. Sila ay ngumiti ng napakaligaya, malaya at walang pakialam. At ginamit ang kamera upang itala ang mahalagang sandali na ito. Nang makita ang larawan ng kasal, hindi napigilan ni Anhin ang mamuri na perpekto ang bawat anggulo ni Yan Yu, tumingin. Ang mga larawan, hindi maiwasang balikan ni Anhin ang alaala. Ang mga ito ay lahat ng lugar na napuntahan nila. Sayang lang, noon, hindi pa niya kilala si Yan Yu Deng-sit-vit. Ngunit ang pagkikita sa panahong ito ay hindi rin huli at angkop pa nga. Ang kasintahan sa libreng oras ay lubos na nagtagumpay at ang mga kasamahan ay sunod-sunod ding nakatanggap ng pinakamalaking bonus simula noong nagsimula sila. Habang masaya ang lahat at nagprepara ng umuwi, biglang bumalik si Ho An-tuan i-Antun at idineklara na ang kumpanya ng kay Shi Wushuang City Song ay magbabakasyon sa loob ng 4 na araw simula bukas. Pagkatapos magulat ang lahat, nalaman nila na sa ilang araw na lang ay ang kasal na nina Yan Yu at Anhin. Ang pangunahing tauhan naman ng kasal, ang lalaking ikakasal na si Yan Yu, sa sandaling ito ay nakaupo sa harap ng lampara at nag-iisip ng husto sa panata sa kasal. Bawat salita ay nagmula sa kanyang puso, ngunit ang bawat salita ay hindi kayang ipahayag ang lahat ng kaligayahan at kasiyahan ni Yan Yu Deng-sit-vit. Nang makita si Anhin na lumabas mula sa banyo, agad niyang isinara ang computer at lumapit upang tulungan siyang magpatuyo ng buhok. Ang kasal ay ginanap sa damuhan at ang mga dumalo ay lahat ay mga kaibigan ng dalawa, kaya ang atmosfera ay napakagaan. Ang lahat ay humahawak ng champagne o candy, nagtitipon at nagkukwentuhan. Nang makita si Yan Yu at Anhin na lumabas, agad
silang lumapit at nasaksihan ang kanilang matamis na pag-ibig. Ibinigay ni Anhian ang kanyang wedding bouquet kay Bai Mingjiao Kiss Ven Giao. Umaasa na makita rin niya ang kanyang sariling kaligayahan, at ang basbas na ito ay mabilis na nagkatotoo. Si Hoan Tuan Ian Tun ay biglang tumakbo mula sa kung saan. Lumuhod sa harap ni Bai Mingjiao at itinuro ang diamanting singsing. Tinanong siya kung papayag siyang pakasalan siya. Labis na nagulat si Bai Mingjiao. Pagkatapos kumalma ay agad siyang pumayag sa proposisyon ni Hoan Tuan. Bagaman ang bawat isa ay napapagod at minsan pasay namamanhid dahil sa abala ng pang-araw-araw na buhay, ang buhay ay magdadala pa rin ng mga sorpresa sa isang sandali. Kahit na walang dagdag na oras doon, ang mga sandali na nakaimbak sa maliit na panahong iyon ay sapat na upang ang mga nakaraang panghihinayang ay maisulat at maging isang matamis na pag-ibig. Dahil sa magandang pag-ibig, ang buhay ay muling naging masigla at kahanga-hanga. Dito na nagtatapos ang serye. Salamat sa inyong panonood ng buong video.